Isang suwail na anak ang binatang si Lemuel, na sanay itong lahat ng bagay ay naibibigay sa kanya. Kaya nang maghirap sila, labis itong nagrebelde. Naging sakit ng ulo ng mga magulang niya. Para tumino siya, ipinadala siya ng mga yon sa kanilang probinsya. Hindi inaasahan ni Lemuel na ang dadatnan niya roon ay malayo sa kanyang iniisip. Nakasama niya sa iisang bahay ang kanyang lola Maring at ang kanyang lolo Egoy na baliw. Sa pananatili niya roon, meron siyang malalaman tungkol sa kanyang lolo. Kalaunan, bibigyan siya nito ng isang bagay na talaga namang magagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Higit sa lahat, magagamit niya rin sa oras na kakailanganin na niyang ipagtanggol ang sarili sa kasamaan. Ang bagay pala na yon ay isang mutya. Isang mutya na utak lamang ang ginagamit. May kakayahang magpagalaw ng mga bagay kahit hindi ginagamitan ng kamay. Sa pagkatuklas ni Lemuel ng kanyang kakayahan, gamitin niya kaya ito sa kabutihan? O baka mas gamitin lamang niya ito sa kanyang pansariling interes? Ano kaya ang magiging epekto ng mutya sa kanyang buong pagkatao? Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang buhay? Ngayong ang kasama na niya ay ang kanyang lolo na nabaliw ng dahil sa ginawa ng mga aswang. Walang kwentang buhay naman talaga to. Oh. Ano na naman ba kasing ginagawa mo dito sa bahay? Manghihingi ka na naman ba ng pera kay mama? Buisit. Wala sila dito. Umalis ka na. May mga paparating akong bisita mamaya eh. Bawal matanda dito, no? Hindi ako nandito para humingi ng pera. At wag mo akong paalisin. Ang layo ng binyahe ko tapos kaganyanin mo lang ako. Eh ano ba kasing kailangan mo? Bakit nandito ka na naman? Kailangan kong makausap ang mga magulang mo. Wala nga sila rito. Hihintayin ko. Ay naku, bahala ka nga. Napakasuwail mo na anak. Ano bang nire-rebelde mo? Yang kakapusan ninyo sa buhay? Dahil ba nasanay kang nakukuha mo ang lahat ng gusto mo? Kaya nang humina ang pamilya ninyo nanibago ka ng ganyan. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka ganyan noong inaalagaan pa kita nung bata ka. Ganyan kasi ang nangyayari kapag maling mga kaibigan ang sinasamahan mo. Ay naku, huwag kang nga magsalita na parang may alam ka sa buhay ko. May alam ako sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Sa tuwing may gagawin kang kalokohan, tatawag sa akin ang mama mo para ikwento ang lahat. Kung anong stress ang nararamdaman ng mama mo nararamdaman ko rin. Eh ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Gusto mong malaman kung anong napagkasunduan namin ng mama mo? Ay naku, hindi ako interesado. Usapang matanda lang naman yan eh. Hindi pa naman matanda ang mama mo. Pero dahil sa stress niya sa iyo, mukha na siyang matanda. Pero sasabihin ko na sa iyo kung anong mangyayari. Nag-usap kami ng mama mo na doon ka na sa probinsya titira. Total, wala ka namang ginagawang maganda rito. Kahit na magtrabaho ay ayaw mong gawin. May tinapos ka naman sa probinsya na ako titira? Para mailayo ka sa katarantaduhan mo rito sa Maynila. Sa halip na tumutol ang binata, mas lalo pang sumilay ang ngiti sa muka. Medyo nagtaka si Aling Maring sa naging reaksyon ng kanyang apo. Hindi niya alam kung bakit, pero magandang senyalis yon para sa kanya. Tuwang-tuwa ka yata. Nandun ba si Mariel? Sinong Mariel? Si Mariel! Yung lagi kong kalaro noong inaalagaan mo pa ako sa inyo. Si Mariel. Oo, naroon pa siya. Dalaga na rin. Bakit? Sige, sasama ako. Ihanda ako ng mga gamit ko. Hindi ngayon. Mauuna akong bumalik at bahala ka nang pumunta sa probinsya. Di ba gusto mong malaman kung anong itsura ni Mariel? Napapangiti na lamang si Lemuel sa kanyang mga naiisip. Aminado kasi siyang gustong-gusto niyang makita ang kababata niyang si Mariel. Bata pa lang kasi sila,
Alam na niyang maganda si Mariel. At ngayong mga binata at dalaga na sila, nasisiguro niyang mas maganda na yon. Ang babaeng si Mariel lamang ang nag-iisang dahilan kung bakit gugustuhin ni Lemuel na bumalik sa probinsya. Wala nang iba pa. Nangako kasi siya noong bata pa siya na babalik siya kay Mariel. At palagay niya, ito na ang tamang pagkakataon para tuparin yon. 2 araw ang nakalipas. Handa nang iwan ni Lemuel ang lahat ng barkada niya. Mas gugustuhin na niyang kasing makita si Mariel dahil sawang-sawa na rin siya sa mukha ng mga babaeng nakakausap niya. Kahit kasi nakailang nobya na si Lemuel, wala sa mga yon ang masasabi niyang handa siyang pakasalan. Tanging si Mariel lamang ang nag-iisang babae para sa kanya. Hindi nagbago ang pagtingin niya kahit maraming taon na ang nakalipas. Halos 12 oras ang biyahe ni Lemuel. Gabi na siyang nakarating sa probinsya ng kanyang lola. Nagkandaligaw-ligaw na siya sa kung saan nga ba ang baryo na dapat niyang puntahan. Halos 1 oras na siyang naglalakad sa madilim na kalsada. Nabuhayan siya ng dugo nang makita ang isang tindahan na maraming nakatambay na binatilyo. Ay nako, sa wakas, may mapagtatanungan na rin ako. Pero mukhang maangas tong mga to ah. Pero di bale, kaya ko naman balasahin tong mga to eh. Kampanting lumapit ang binata. Hindi pa man siya nakakapagsalita, isang binata rin ang lumapit sa kanya. Pagtingin niya sa lalaking yon, nakita niyang maraming tato ang nasa harapan niya. Mukhang dayo ka lang dito ah. Anong pangalan mo? Magtatanong lang ako kung saan ang baryo Agoncillo. Pero tinatanong pa kita eh. Anong pangalan mo? Bakit ko sasabihin ang pangalan ko sa'yo? Kasi sa ating dalawa, ikaw ang dayo. Ah, ganun ba? Sa Maynila kasi, sasabihin mo lang ang pangalan mo sa taong bubugbugin mo eh. Bakit? Nagbabanta ka ba? Kagaya ng sinabi ko, gusto ko lang magtanong, saan ang baryo Agoncillo? Hindi matatapos ang usapan na to kung hindi mo sasagutin ang tanong ko. Ano ang pangalan mo? Tumingin na muna si Lemuel sa mga kasamahan ng kausap niya. Marami-rami ang mga yon. Alam na agad niya na kung papalagan niya ang mga yon, kahit ang basagulero din naman siya ay hindi siya mananalo. Lemuel ang pangalan ko. O ngayon, sagutin mo naman ang tanong ko. Nasaan ang baryo Agoncillo? Ano bang pakay mo sa baryo Agoncillo? Hoy, sinagot ko na tanong mo. Pero bakit may follow-up question ka pa? Alam mo kung bakit? Kasi nga, ikaw ang dayo rito. Dadalawin ko ang lolo at lola ko. Anong pangalan ng lolo at lola mo? Nagtawanan na mga kasama ng lalaki. Nakakaramdam na rin ng inis si Lemuel sa mga pagkakataong ito. Kaunting-kaunti na lang ay papatulan na niya ang kausap niya. Pinagtitripan mo ba ako? Bakit? Ano naman kung oo? Naiintindihan ko na. Ang alin? Matapang ka kasi marami kayo eh. Ano sinabi mo? Bingi ka ba? Maangas ka rin pala ah. Oo, maangas ako. Magsusuntukan na sana ang dalawa nang biglang dumating ang matandang babae na si Aling Maring. Agad na lumapit sa kanila ang matanda at saka inahwat sila. Bakit ba kayo nag-aaway? Mga siraulo talaga kabataan ngayon eh, no? Hoy la, hindi na ako bata ah. Bigwasan ko pa tong taga Maynila na to eh. Anong la? Lola mo to? Oo, bakit? Inggit ka no? Wala ka ba lola? Kung meron man eh, baka yung lola mo pangit. Eh, ang lola mo, lola ko rin. Ha? Pangit pala ka? Apo mo rin to la? Hindi ko naman kasi alam eh. Pareho ko kayong apo, no? Tingnan mo nga naman, iisa lang pala tayo ng lola eh. Kaya pala, maangas ka rin eh, no? Hoy, wag mo kong kausapin na parang close tayong dalawa ha. Hindi tayo magkalibel.
Ikaw, Lemuel, dumating ka na pala hindi ka man lang nagsasabi. Ang totoo niyan, mag-iisang oras na akong palakad-lakad. Pinapa ako ng jeep dun sa malayo. At wala naman akong magawa kasi wala rin namang signal para tawagan ka. Ano ba kasing klaseng lugar to? Lakas makareklamo tong dayo na to Ay sige na, sumunod na lang kayo sa akin. Lalo ka na, Lemuel. Naggitgitan pa ang dalawa habang naglalakad. Parang mga batang nagmamaktol na kung hindi aawatin, bigla-bigla na lamang magsasabong. Makalipas lang ang halos 5 minutong paglalakad, nakarating na rin sila sa malaking bakuran. Yari na sa bato ang bahay na naroon. May taas din. Kahit na parang liblib ang kanilang lugar, ay maayos naman ang supply ng kuryente. Bumuntong hininga na lamang si Lemuel. Tinatak na kagad niya sa kanyang isip na pagtitiisan na lamang niya ang 2 matanda para lamang muling makita si Mariel. Halika na. Ikaw, Ronaldo, ikuha mo nga kami ng pagkain sa tindahan ng amiga ko. Bukas pang dating ng pera ko mula sa munisipyo Kukuha ko ng pagkain para dito sa isang to? Bisita natin siya. At hindi lang basta bisita. Dito na rin siya titira. Ano? Makakasama kong taong to sa iisang bahay? Huwag ka nang mag-inarte. Nandito yan para matuto sa buhay. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Ronelio. Para bang may kung anong binabalak. Nagtataka naman si Lemuel sa pinsan niya. Umalis si Ronelio para mangutang ng ipapakain kay Lemuel. Umupo ang binata sa gilid at saka sumandal. Okay din pala sa bahay nyo Mukhang payapa. Sa wakas, hindi ko na rin maririnig magbunga nga si mama at papa. Bakit? Tingin mo ba hindi kita bubungangaan dito? Diyos ko naman. Wag naman. Sawang-sawa na nga ako sa sermon Sa mga susunod na araw, pupuntahan natin ang kakilala ko. May bigasan doon. Magtatrabaho ka doon. Bakit naman ako magtatrabaho doon? Anong bakit? Malamang para matuto ka. Anong akala mo rito? Libre? Pakakainin kita rito sa poder ko, pero hindi kita bibigyan ng pera. Diyos ko. Oo na. Baka mag-sermon ka pa. Iho, hindi papabor ang kapalaran sa'yo rito. Kung sa Maynila'y suwail at rebelde ka, dito, hindi mo yan kayang gawin. Anong hindi kaya? Tingnan lang natin. Mga ilang sandali lang ay bumalik na rin si Lemuel. May dala itong dilata na siya namang niluto ni Aling Maring. Habang nasa bakuran ng kanilang lola, nilapitan ni Ronelio si Lemuel. Hoy, sa lapag ka lang matutulog ako sa papag. Huwag kang mag-inarte porke taga Maynila ka. Kahit saan ako matulog, okay lang no? Mukha kasing hindi ka ba nakakaranas ng malambot na higaan Alam mo yata magiging masarap ang buhay mo rito O bakit? Pahihirapan mo ba ako? Ano ba sa tingin mo? Hoy, kayong dalawa riyan. Umayos-ayos kayo Baka magising ang lolo nyo sa lakas ng mga boses ninyo. Nasaan na nga pala si lolo natin? Gusto mo talaga makita yung taong sisira na katinuan mo? Pinagsasabi mo. Hindi na nagsalita pa si Ronelio at umakyat na lamang sa itaas. Napailing na lamang si Lemuel. Napatingin din siya sa isang pinto na malapit sa banyo. Doon ang silid ng 2 matanda. Bagyang nakabukas ang pinto, kaya nakita ni Lemuel ang paa ng matandang lalaki. Lumapit siya roon. Tinulak niya ng marahan ng pinto. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang matandang si Egoy. Ito pala yung matandang lolo ko. Napangisi na lamang siya at saka umalis na rin. Mga ilang sandali lang ay sabay-sabay na rin silang kumain. Pagkatapos ay tumungo na rin si Lemuel sa silid nila sa itaas. Medyo malaki naman ang silid, pero maliit lang ang papag. Kaya naman talagang walang balak na makipagsiksikan si Lemuel kay Ronelio. Mas gugustuhin niya pang sa sahig.
kesa magkapalitan pa sila ng muka ng kanyang pinsan. Naglatag na lamang ng banig ang binata. Isang unan lang ang binigay sa kanya ni Ronelio. Hindi na lang din siya umangal para wala ng away. Gustong-gusto na rin kasi niyang matulog. Pahinga ang gusto niya at hindi ang pakikipagbangayan. Bukas ng umaga, mag-igib ka ng tubig sa drum, ha? Bakit di mo gawin? Ikaw nakaisip eh. Matuto kang kumilos dito. Hindi ka prinsipe dito, ha? Ay naku, manahimik ka na nga lang. Gusto ko na magpahinga, no? Talagang sinusubukan mo ko, ha? Sige lang. Nakaidlip na si Lemuel maya-maya lang. Pero dakong alauna ng madaling araw, hindi niya alam kung bakit parang bigla na lamang nabuhay ang diwa niya. Nagising siya sa hindi maalamang dahilan. Pagtingin niya kay Ronelio, mahimbing na itong natutulog. Malakas pa nga kung humilik. Naramdaman niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Kaya naman bumangon siya para kumuha ng tubig sa baba. Pero pagdating niya sa sala, nakita niyang nakaupo na sa maalikabok na sofa ang kanyang lolo Egoy. Medyo madilim dahil patay na ang ilaw doon. Ang tanging liwanag na lamang na tumatama sa mukha ng matandang lalaki ay ang liwanag na nagmumula sa labas ng bintana. Ikaw! Ikaw nga! Ikaw nga yon! Ha? Ikaw nga! Tama! Ikaw nga! Aba, baliw ba to? Maglalaro kayo ng mga halimaw na. Ikaw ang magmamana ng liwanag at ilaw. Ikaw lang ang pwede at wala ng iba. Ano pinagsasabi nito? May sayad nga siguro to. O baka naman, lasing lang. Hindi na sana papansinin ni Lemuel ang kanyang lolo nang bigla na naman itong nagsalita. Ikaw ang suga. Ikaw ang tatalo sa mga nilalang na pilit ng hihimasok sa kapayapaan ng sanlibutan. Ikaw nga! Ikaw ang makakapuksa sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang! Muling hinarap ni Lemuel ang matanda. Sa puntong ito ay hindi na rin siya komportable sa sinasabi ni Mang Egoy. Bakit ba hindi ka na lang matulog? Madaling araw na. Walang puwang ang pagtulog sa isip kong iniisip ang mga bagay na hindi mo maiisip kahit sa panaginip. Ano? Hindi kita maintindihan. Huwag mo na nga lang ako kausapin. Kailangan mo ang mutya, apo ka. Kailangan mo ang mutya sa iyong paglalakbay at pakikipagsapalaran sa tunay na habon ng buhay. Eh naku, bahala nga sa buhay mo. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Bumuntong hininga na lamang si Lemuel. Naglakad na lamang siya patungo sa lagayan ng tubig. Hanggang sa makainom siya, ay nakatanaw pa rin sa kanya ang lolo niya. Napapailing na lamang siya. Wala naman siyang dapat pakialam sa matanda. Pero napapaisip din kasi siya kung bakit ba ganoon ang takbo ng utak ng kanyang lolo. Bumalik na lamang siya sa itaas. Hindi na lang sana niya pagtutuunan ng pansin ang sinabi ng matanda, pero paggiga niya, bigla na lamang nagsalita si Ronelio. Hindi niya alam na nagising pala yun nang bumangon siya. May depresya sa pag-iisip si Lolo Egoy. Ganitong oras, nagigising siya at tumatambay sa baba. Kaya sigurado akong kinausap ka niya, no? Eh, baliw ba yun? Pangit pakinggan kapag baliw. Nasiraan ng bait pwede pa. Eh bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam. Sabi ni Lola Maring bata pa ako nang masiraan ng bait si Lolo. Pero wala siyang sinasabi kung ano ba talaga ang dahilan Kahit ang iba natin mga kamag-anak, hindi rin naman nagsasalita. Eh bakit hindi nyo nalang dalhin sa mental hospital? Hindi mauna ka. Tingin mo, papayag si Lola? Aba, ewan ko. Bakit ako tinatanong mo? Nandito lang naman ako para sa isang tao, no? Eh sino ba? Bakit kailangan mo pang malaman? Eh teka nga, huwag mo nga akong kausapin na parang close tayong dalawa Aba, sinusubukan kong pakisamahan ka kasi yun ang sabi sa akin ni Lola. Kaya huwag kang mag-inarte dyan, no? May pakialam ko.
Huwag mo nga akong kausapin. Matutulog na ako. Bangunguting ka sana. Babangungutin talaga ako kung mukha mo makikita ko. Nagsaklob na lamang ng kumot ang binata at muling nakabalik na sa pagtulog. Noong mga sandaling yon, masarap ang tulog ni Lemuel kahit na medyo naninibago. Kinabukasan, maaga siyang naligo at nagbihis. Hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Mariel. Sabik na siyang magpakilala at ipaalam na makababata sila ng dalaga. Aba, may lakad yung palamunin ah. Palamunin ka rin naman ah. Ang pagkakaiba lang natin, wala kang lakad. Nagpaalam ka ba kay Lola? Ano ako bata? Huwag mo akong pakilaman. Ngumisi na lamang sa kanya si Ronelio. Naglakad na rin siya palabas matapos ayusin ang pagkaka-brush up ng kanyang buhok. Pinagtitinginan siya sa daan. Hindi kasi pamilyar ang mukha niya sa mga taga roon, kaya alam agad ng ibang mga tambay na taga Maynila siya. Habang naglalakad, isang lalaki ang nakasalubong niya. Hindi niya alam pero pamilyar ang lalaking yun sa kanya. Napatigil ang lalaki nang harangin niya ito at tingnan na maigi. Nakasalubong pa ang kilay ng lalaki dahil sa pagtataka. Ano bang problema mo? Gusto mo bang masaktan, ha? Hindi. Minumukhaan lang kita eh. Para kasing pamilyar ka sa akin eh. Bakit? Sino ka ba? Ako si Lemuel. Paki ko. Sandali! Ano ba? Storbo ka eh. Ikaw ba si Toto? Bakit mo alam ang pangalan ko? Sabi mo nga sa akin, ikaw ba kapatid ni Mariel? Oo, ako nga. Pero, bakit mo siya kilala? Sino ka ba talaga? Ako to, si Lemuel, yung kababata ni Mariel. Nandito ko nung 9 na taong gulang pa lang ako. Nangako ko kay Mariel na kapag malaki na kami, babalikan ko siya dito at pakakasalan ko siya. Napansin ni Lemuel na tila nagbago na ang reaksyon ng mukha ni Toto nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang kababata. Hindi niya alam kung anong problema pero parang bigla na lang nalungkot si Toto. Ikaw ba talaga yung kababata niya? Oo nga, bumalik lang talaga ako dito para sa kanya. Kung ganun, halika, sumunod ka sa akin. Dadaling kita sa kanya. Ayos! Mukhang pasado agad ako kay Bayaw ah. Hindi na nagsalita pa si Toto. Sumunod na lang din dito si Lemuel. Pero mga ilang sandali lang ay nakaramdam ng kaba ang binata. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nila sa sementeryo. Uy, teka. Bakit ba tayo nandito? Gusto mo siya makita, di ba? Ito na siya. Ayan. Ayan ang puntod niya. Nang mapagtanto ni Lemuel ang sinasabi ni Toto, unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Uminit ang kanyang mukha ng dahil sa kaba. Teka. Nagjo-joke ka ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Hindi tayo close. At saka, paano mo nagagawang magbiro ng ganito sa kapatid mo? Mahal ko ang bunsong kapatid ko. Tingin mo gagawa ako ng ganitong kalokohan kahit na alam kong patay na siya? Totoo sinasabi ko. Matagal nang wala si Mariel. 5 taon lang nakakalipas. Eh kung matagal na siyang wala, anong kinamatay niya? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Eh sabihin mo na nga kasi. Gabi nun, papauwi si Mariel galing sa pinuntahan niyang debu. Pero habang naglalakad siya pa uwi, may umataking mabangis na nilalang sa kanya. Anong nilalang naman yan? Utik naman oh. Sabihin mo na kasi. Aswang! Inatake siya ng aswang nung gabing yun. Merong nakakita. Ang sabi ng nakakita, isang lalaki may maabang dilang lumundag sa kapatid ko at pagkatapos, nilapa na siya. Winakwak niya siya ni Mariel. Wala siyang kalaban-laban. Nagulat na lang kami kinaumagahan. Nakatakip na siya ng dahon ng saging. Wala nang... Kalokohan yung sinasabi mo. Ang sabi ni Lola, buhay pa si Mariel eh. Huwag mo na siyang itago sa akin oh. Si Raulo! Nandiyan na nga siya sa puntod na yan eh.
Hukayin mo kung gusto mo! Iiling-iling ang binatang si Lemuel. Hindi niya matanggap ang nalaman niya. Kaya naman, agad-agad siyang umalis sa sementeryo. Kailangan niyang makausap si Aling Maring. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang totoo. Saktong nasa bakuran nila si Aling Maring nang dumating si Lemuel. Walang sinayang na pagkakataon ng binata. Hinarap niya agad ang matandang babae. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Dahil sa paggalit at malakas na tinig ni Lemuel, ay napalabas na ng bahay si Ronelio. Lumapit ito sa kanila. Hoy, wag mong sigawan si Lola ha. Wala kang galang ha. Huwag kang makialam dito. Wala kang alam. Abay, bastos ka talaga ha. Tumigil nga kayo, Lemuel. Ano ba sinasabi mo? Sinabi mo sa akin na nandito pa si Mariel. Pero ang sabi ng kuya niya, 5 taon nang patay si Mariel. Sabi mo nga sa akin kung ano ba talaga ang totoo. Umamin ka nga. Huminga ng malalim si Aling Maring bago ito nagsalitang muli. Totoo. 5 taon nang wala si Mariel. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Niloko mo ako. Bakit mo yung ginawa sa akin? Dahil yun lang ang alam kong paraan para makapunta ka rito, Apo. Pinagmukha mo akong tanga. Alam mo ba yun? Pinaasa mo ako. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na umasang makikita ko siya? Pero ang totoo matagal na palang wala si Mariel. Hindi mo man lang ba naisip kung ano mararamdaman ko? Patawarin mo ako, Apo. Patawarin? Pinaglaruan niyo ako. Ginawa niyo akong tanga. Bakit? Ito na ba ang parusa mo sa akin dahil sa mga kagaguhan na ginawa ko sa Maynila? Sino ka para parusahan ako? Lola lang kita. Hindi kita magulang. Hoy, bunganga mo. Manahimik ka. Hindi kita kinakausap. Wala kang alam dito kaya huwag kang sumabat. Binabastos mo na yung taong nag-alaga sa akin Hinawakan ni Ronelio sa kwelyo ang binatang si Lemuel. Idinikit nito sa dingding. Galit na galit si Ronelio. Nanlalaki ang mga mata nito at nanlilisik. Wala kang karapatan na mambastos dito ha. Sampid ka lang dito. Sinapak ni Ronelio si Lemuel sa muka. Susundan pa sana nito ng maraming suntok ang binata pero biglang narinig nilang nagsalita si Mang Egoy. Napatigil sila. Tinulak ni Lemuel ang kanyang pinsan at natuon ang atensyon nila sa matandang lalaki. Huwag kayong mag-away. Hindi niyo ba alam na ang lalaking yan ang magiging tagapagmana ng mutya? Egoy, magpahinga ka na nga muna sa silid natin. Sige na. Hindi niya mapipigilan ang nakatadhada sa kanya. Nakaguhit na yun sa propesiya ng mga bathala. Ikaw nga, ang apo kong galing ng Maynila. Ikaw ang magiging pag-asa ng baryong ito. Ano pinagsasabi nitong baliw na to? Sige na, Ronelio. Dalhin mo muna ang lolo mo sa kwarto namin. Pagdating ng kabilugan ng buwan, ang mutya ay biglang magkakaroon ng buhay. Magiging aktibo muli ang kanyang diwa. At kapag nangyari yon, ikaw na aking apo na taga Maynila. Ikaw ang magiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ay nako Lo, malabo yung sinasabi nyo. Sira ulo yan Tara na nga Lo, dadali na kita sa silid nyo para makapagpahinga ka na. Naiwan na lamang si Lemuel at Aling Maring. Hindi pa rin humuhupa ang sama ng loob ng binata. Pero kahit na papaano ay kumalma na rin ito. Binigyan siya ni Aling Maring ng kape. Magkaharap na sila ngayon sa lamesa. Handa ng ikwento ng matandang babae ang tunay na nangyari kay Mariel. 2 araw bago mangyari ang lahat, kinausap ako ni Mariel. Nagtaka nga ako noon kasi hindi naman kami malapit sa isa't isa. Ang alam ko lang, dati mo siyang kalaro. Ang sabi niya sa akin, isang gabi na siyang may nararamdaman na parang may sumusunod sa kanya. Kapag natutulog naman siya, pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Sinubukan niya pang humingi ng tulong sa kilalang albularyo dito sa amin noon. Pero
Pati yung albularyo, napahamak. Pinatay din siya. Dahil sa nangyari, natakot si Mariel. Umalis siya ng bahay nila para sana lisanin na ang baryong ito. Pero ang hindi ko alam, bakit pa siya bumalik ng baryo? Sinasabi mo ba sa akin na yung dintek na aswang ang gumawa ng lahat ng yon? Oo, Kalokohan! Hindi totoo ang aswang! At kahit na kailan, hindi yun magiging totoo! sa ayaw at sa gusto mo, totoo ang mga aswang. Napakamoderno na ng mundong ito, no? Baka nga sa susunod na taon may lumilipad ng sasakyan Hindi kita pipiliting maniwala. Pero ito lang ang sasabihin ko. Halos lahat ng tao dito sa baryong ito alam ang tungkol sa aswang. Halos karamihan ay nakakita na ng aswang. Ang aswang na mismong pumaslang kay Mariel. Tama na! Di ako maniniwala sa'yo. Aalamin ko ang totoo. Aalamin ko kung ano ba ang talagang nangyari kay Mariel. Tumakbo palabas ng bahay ang binatang si Lemuel. Bad trip siya sa kanyang lola Maring. Hinahanap niya ulit si Toto pero hindi niya yung makita. Kaya naman halos lahat ng taong nadadaanan niya, tinatanong niya tungkol kay Mariel. Pero sa lahat ng napagtanungan niya, iisa lang ang sinasabi sa kanya. Walang iba kundi ang aswang. Banas na banas si Lemuel. Hindi kasi yun ang gusto niyang marinig mula sa mga tao. Ang inaasahan niyang magiging sagot sa kanya ay ang mga siraulong tao na pumaslang sa kanyang minamahal na babae. Wisit! Bakit ba lahat sila ganun ang sinasabi? Nako! Wisit na buhay to. Nasayang lang pagpunta ko rito. Lahat siraulo! Habang nagmamaktol sa kanyang paglalakad, nakasalubong na naman niya si Toto. Muntikan pa siyang madula sa pagmamadali. Oh, ikaw na naman? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Sino ba talagang pumaslang kay Mariel? Sino? Bakit ba ang tigas ng bungo mo? Kasasabi ko lang kanina na aswang nga, di ba? Ipapaliwanag ko pa nga sa iyo, kaso bigla ka na lang umalis. Hindi kasi ako naniniwala May ibang taong pumaslang sa kanya. Aswang nga ang pumaslang sa kanya. Nakita ng lolo namin at ng iba pang residente. O sige, sabihin na natin aswang. Pero kung nakita nila, bakit hindi man lang nila tinulungan si Mariel? Mabangis ang aswang. Natakot sila na baka pati sila madamay kung makikialam sila. Kalokohan! Hahanapin ko yung tunay na pumaslang sa kanya. Di bala ka sa buhay mo. Kung ayaw mong maniwala, buhay mo naman yan Galit na umalis si Toto. Pinagmumura pa ni Lemuel sa isipan ng kapatid ni Mariel. Hanggang sa sumapit ang gabi. Naginanakit pa rin ang kanyang kalooban. Hindi niya pa rin matanggap ang mga naririnig niya. Umuwi siya sa bahay ng kanyang lola. Wala rin naman siyang ibang mapupuntahan kundi doon lamang. Diretso lamang siyang pumasok sa loob. Ni hindi niya nga kinausap ang matandang babae na abala sa pagluluto ng kanilang makakain. Pagpasok niya ng bahay, nakasalubong niya ang kanyang lolo na may deprensya. Hinarang siya nito at kung ano-ano na naman ang sinasabi sa kanya. Ikaw, iha, ingatan mo ang sarili mo. Magpakalusog ka. Ikaw ang magiging bayani ng bayong ito. Dapat, wag mo na nga akong kausapin. Lalagpasan na sana niya ang matanda pero hinawakan siya nito sa kamay. Iritado niyang inalis ang makalyong kamay ni Mang Egoy at sinigawan nito ng malakas. Wag mo nga akong hawakan. Ikaw na lang ang pag-asa ng baryong ito. Parating na sila. Malapit na silang umatake. Naku, tumigil ka nga. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ano ba, Lemuel? Huwag mo nga ginaganyan ng lolo mo. Alam mo, tarantado ko pero dinala mo ako rito. Tapos ngayon, aangal ka ng ganito ako. Tapos ngayon, aangal ka ng ganito ugali ko. Kasalanan mo to
Kung hindi mo na lang sana sinabi na dadalin mo ako rito, hindi ko na sana naisip pa ulit si Mariel. Tingnan mo nangyayari sa akin ngayon. Pakiramdam ko mababaliw ako eh. Umaasa ako na sana hindi totoo sinasabi ninyo. Kasalanan mo to eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo sa akin. Oh, ano na naman ba to? Wala kang pakialam. Walang iya ka. Napupuno na ako sa'yo ha. Visit na ako sa'yo. Biglang sinapak ni Ronelio si Lumuel sa muka. Sa lakas ng pagkakasuntok, tumaob agad ang binata. Walang nagawa si Aling Maring sa kanila. Habang si Mang Egoy naman ay patawa-tawa lang sa gilid. Walang alam sa nangyayari. Tumigil na nga kaya. Hindi la. Dapat maturuan ng leksyon tong siraulong to eh. Punong-puno na ako dito eh. Nagpakawala pa ng maraming suntok si Ronelio. Kahit sumasalag-salag pa ang binatang si Lemuel, tumatago sa braso niya ang mga suntok. Dumugo na ang nguso niya. Nakakaramdam na rin siya ng hilo ng tigilan siya ni Ronelio. Hindi mo ba alam kung sino ako sa baryong ito? Ako ang numero 1 tarantado dito. Pero dahil nagmamakaawa sa akin si Lola na huwag kang patulan, sinunod ko ang sinasabi niya. Pero iba na ngayon. Hindi ko hahayaan na babastos-bastusin mo lang si Lola. Lalong-lalo na si Lolo. Wala kang galang. Hindi mo alam na dahil sa matandang yan, kaya tayong lahat nandito sa mundo? Umalis na sa ibabaw ni Lemuel ang kanyang pinsan. Sinubukang tumayo ni Lemuel pero muntikan pa siyang matumba. Buti na lamang ay nakahawak agad siya sa pader. Bumuntong hininga na lamang si Lemuel at saka bahagyang natawa. Kaya nyo pala ako dinala rito ha. Para araw-araw ipabugbog ako sa numero 1 tarantado ng baryong ito. Hindi. Kaya ka nandito dahil alam kong kailangan mong... Hindi! Huwag ka na magsalita. Gets ko na. Gets ko na. Maglalakad na sana palabas si Lemuel pero bigla na lamang siyang nawala ng malay. Naramdaman na lamang niyang binubuhat na siya ni Ronelio. At paggising niya, nasa loob na sila ng pagamutan. Nasa gilid niya si Aling Maring. Sa bandang pintuan naman, nakasandal doon ang pinsan niyang si Ronelio. Nasaan ako? Nandito ka sa ospital sa bayan. Ang sabi ng doktor, wala naman daw seryosong galo sa mukha mo. Pumutok lang ang labi mo. Tapos, kaya ka nawala ng malay dahil kulang na kulang ka na sa kinakain. Di ba, yung taong yan ang bumugbog sa akin? Bakit yan nandito? Siya ang nagdala sa iyo rito. Hindi naman kasi kita kayang bitbitin. Ngumisi na lamang si Lemuel. Galit pa rin siya kay Ronelio. Binabangungot ka ba kanina? Naririnig ka kasi naming parang umuungol. Sa tanong na yun ng kanyang lola, may naalala siyang isang senaryo. Nabalikan niya sa isip ang isang nakakatakot na nilalang na humahabol sa kanya. Isang aswang. Yun ang natatandaan niyang pangalan na naririnig niyang sinisigaw ng isang babae. Wala. Di ako binabangungot. Pwede na ba akong umuwi? Gusto ko na muna matulog. Ang sabi ng doktor, pwede na naman na. Agad-agad na tumayo si Lemuel at bago ito lumabas ng pintuan, tumingin pa ito ng masama kay Ronelio. Hintayin mo kami. Wala ka na rin namang masasakyan papunta sa atin. Ronelio, tawagan mo nga si Toto kung pwedeng sunduin niya tayo rito gamit ang tricycle niya. Agad din namang sumunod si Ronelio. Binanggapan nito ng bahagya si Lemuel nang lumabas ng pinto. Anong oras na ba? Mag-aalas 12 na ng gabi. Ganon ako kahaba nakatulog? Oo. Akala ko nga may masamang mangyayari sa iyo. Pero sabi ng doktor wala naman. Maging sila hindi rin alam kung bakit ang haba mong nakatulog. Hindi na lamang pinansin ni Lemuel ang sinabi ng matanda. Naglakad na lang din siya sa pasilyo. Merong nakabanggaan si Lemuel na isang babae.
May itsura ang babae. Maganda at sexy. Mukhang maamo ang mukha. Pero kahit na ganon, wala siyang pakialam. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, si Mariel ang nasa puso niya. Bulag ka ba? O sinasadya mo lang na mapadikit sa akin? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Napatingin si Lemuel sa hawak-hawak ng dalaga. Nakita niya kasing may tumutulong parang likido na malabo mula sa plastik. Agad namang itinago ng babae yon sa kanyang likuran. Sa susunod matuto kang tumingin. Pasalamat ka, babae ka. Baka binangga pa kita ng malakas kung lalaki ka. Pasensya na po talaga. Malis ka na nga sa harapan ko. Baka di kita matansya. Nagmamadaling umalis ang babae. Tila ba natakot yun sa mga sinabi ng binatang si Lemuel. Hindi ka dapat ganon makipag-usap sa babae. Hindi ako mabait sa mga tatanga-tanga, no? Pasensya na. Nang makarating na sila sa labas ng ospital, sakto namang dumating na rin ang tricycle na minamaneho ni Toto, ang kapatid ni Mariel. Sa likod si Lemuel sumakay para kahit na papaano ay makausap niya si Toto. Pero hindi na siya pinapansin noon habang nasa biyahe sila. Hanggang sa makababa, hindi na rin siya nito kinakausap. Lemuel, magpahinga ka na. Magpapahinga na talaga ako. Ano pa bang gagawin ko? At pwede ba? Huwag yun nang papalapitin sa akin si Lolo. Uy, ikaw nga ayusin mo yung pananalita mo, ha? Huwag mo akong kausapin. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Nakikiusap ako sa inyo. Tama na. Hindi na nagsalita si Lemuel. Naglakad na lamang siya paakyat ng hagdanan at saka agad na inihiga ang sarili. Masakit pa ang labi niya nang hawakan niya yon. Dahil doon ay mas lalo siyang nakaramdam ng inis sa kanyang pinsan. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na hindi siya makakaganti. Pero higit sa lahat, mas natuon ang atensyon niya sa aswang. Hindi niya kasi maintindihan ang sarili niya. Mula kasi nang managinip siya, para bang may kung anong parte ng utak niya ang bumukas. Para intindihin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga aswang. Nakakasar naman ang buhay to. Ang gusto ko lang naman, malaman kung sino ba talaga yung pumatay kay Mariel Pero, bakit litaw ng litaw yung aswang na to sa utak ko? Niyakap na lamang niya ang unan. Nakalimutan niyang sa lapag nga pala siya matutulog. Pero dahil masakit ang mukha niya, lalo na ang kanyang labi, wala na siyang pakialam kung magalit pa ang kanyang pinsan. Maimbing na natulog si Lemuel. Malamig ang simoy ng hangin na nanggagaling sa labas ng bintana. Dahilan para makaramdam ng lamig ang binata sa kasagsagan ng kanyang pagtulog. Dakong 3:00 na ng madaling araw, muli na naman siyang nagising dahil sa masamang panaginip. Nakita niya si Mariel sa panaginip niya na nilalapa ng aswang. Hingal na hingal ang binata. Nagising din si Ronelio na nakahiga sa sahig. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagsisigaw? Napansin ni Ronelio na parang nahihirapang huminga si Lemuel. Kaya naman nakuha na agad ng binata kung ano ang nangyayari. Binabangungot ka na naman siguro, no? Sayang, di ka pa natuluyan. Si Mariel nakita ko. Matagal nang patay yung tao. Patahimikin mo na. Nakita ko siya sa panaginip ko. Nilalapa siya ng aswang habang nakatingin siya sa akin. Hindi ka kasi naniniwala sa aswang Kaya hanggang sa panaginip mo, pinapwersa kang maniwala. Saan ko ba makikita yung aswang na yan? Ano? Hinawakan ni Lemuel ang kwelyo ni Ronelio at saka muling nagsalita. Sabihin mo sa akin, saan ko makikita yung mga aswang? Papatayin ko sila! Bitiwan mo nga ako. Baho ng hininga mo. At saka, pinagsasabi mo, haharapin mo mga aswang? Alam mo ba kung gaano sila kadelikado? Sira din pala tuktok mo no? Wala akong pakialam kung gaano sila kadelikado. Basta, ituro mo sa akin kung nasan sila. Hindi ko alam.
Kung alam ko lang, di tuturo ko talaga sa'yo para mamatay ka na talaga. Di nga totoo, aswang. Totoo nga ang mga yun. Sadyang hindi mo lang talaga sila basta-basta mahahanap. Huwag kang mag-alala. Kapag naalaman ko kung nasaan ang mga aswang, ituturo ko kagad sa'yo. Para naman mamatay ka na. At wala nang konsumisyon dito sa bahay. Ituro mo kagad sa akin kapag nalaman mo, ha? Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila kay Mariel. Dahil sa panaginip, naniniwala ka na ngayong totoo sila. Okay ka rin, ha? Sana lagi kang bangungutin para araw-araw kang naniniwala. Muling humiga si Ronelio at tinalikuran siya. Napabuntong hininga na lamang din si Limuel. Si Lolo, di ba ang sabi mo, nabaliw siya dahil sa mga aswang? Ano ba nangyari? Muling bumangon si Ronelio at saka umupo. Sa puntong ito, tila nakalimutan na muna nila ang hidwaan nila sa isa't isa. Wala pa rin sinasabi sa akin si Lola hanggang ngayon eh. Pero nitong nakaraan, binabanggit ni Lolo Egoy ang mga pangalan ng mga kaibigan niya. Naintriga ako, kaya nagalungkot ako sa silid nila ni Lolo at Lola. Doon, may mga nakita akong parang diary. Nabasa ko ron lahat ng nangyari. Sa diary ni Lola, naalaman ko na kaya pala nabaliw si Lolo. Pinagpapapas lang ng mga aswang ang mga kaibigan niya habang nagiinuman sila. Si Lolo lang ang nakaligtas. Pero 50-50 siya noon. Na makarecover si Lolo, nawala sa sarili. Nalaman ko rin na bago mangyari yon, ito palang si Lolo may pinasok na samahan. Mga antingero daw. Mga gumagamit ng anting-anting at mutya. Si Lolo, meron siyang nakuhang malakas na mutya. Hindi ko alam kung para saan. Yung mutya na yon, yun yung hinahanap ng mga aswang. Naalaman yatang nasa kanya kaya lagi siyang hinahunting nun. Ngayon, wala nang pakialam ang mga aswang sa kanya kasi wala na nga siya sa katinuan, di ba? Nakinig lang si Limuel sa mga sinasabi ng kanyang pinsan. At sa unang pagkakataon, tila ba nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Sa puntong yun, para bang napagtanto ng binata na maayos din naman pala si Ronelio. Sa isip-isip niya, baka siya lang din naman talaga ang problema. Naisip niya rin na kailangan niyang makisama. Nang sa ganun, mas mapadali ang hustisya para sa pinakamamahal niyang babae. Makalipas ang ilang araw, kitang-kita ang pagbabago sa mga kilos ni Limuel. Mahinahon na itong nakikipag-usap sa kanyang lola at lolo. Hindi na rin siya masyadong nakikipagbanggaan kay Ronelio. Pero paminsan-minsan, hindi talaga maiwasang magtuksuhan at maglaitan. Hindi pa naman sila magkasundo ng kanyang pinsan, pero masasabi niyang hindi na sila gaya nung una. Apo, Limuel, kumusta naman ang unang araw mo sa pagbubuhat sa bigasan? Napagod ka ba? Eto naman, siyempre lang napagod ako. Di naman ako sanay sa mga ganong trabaho eh. Pero siyempre, pipilitin ko. Para naman, hindi na puro negatibo ang isinusumbong mo kila mama. Masaya akong nagiging ganyan na katino ang pag-iisip mo. Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para kay Mariel eh. Kailangan ko siyang mabigyan ng hustisya para matahimik na rin ang kaluluwa niya. Pero apo, aswang ang makakalaban mo. Ayaw kong magaya ka sa lolo mo. Nasabi ko naman di ba sa iyo ang tungkol sa lolo mo? Huwag, pakiusap. Huwag ka nang gumaya sa kanya. Pero buo na ang loob ko. Tingin ko, kaya rin ako narito para kay Mariel eh. Mas may malalim pang dahilan kung bakit kailangan mong kalabanin ng mga aswang. Napalingon na maglola nang pumasok si Toto at Ronelio sa bahay. Nagsalubong naman agad ang kilay ni Limuel. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit bigla na lamang lumilitaw ang tinatawag niyang bayaw. Bubuo kami ng samahan na lalaban sa mga aswang. Sumali ka. Lola, nakatanggap kami ng usap-usapan mula sa kabilang baryo. Yung mga aswang daw, papaslangin lahat ng pamilyang may kinalaman sa dating samahan ng mga antingero. Alam mo naman na halos karamihan sa mga nakatira dito,
ang mga lolo o lola nila mga antingero. Gagawin nila yon para wala na magpatuloy ng nasimulan ng mga antingero nun. Pero, delikado ang gagawin ninyo. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Sige, sasali ako. Limuel, alam kong gustong-gusto mong makalaban ng mga aswang dahil sa kapatid ko. Pero gusto ko lang din ipaalala sa'yo na mas magandang mas isipin mo ang kapakanan ng mas nakakarami. Huwag mo nga akong diktahan kung kanino ko gustong ialay ang pakikipaglaban ko, ha? Basta sasali ako sa inyo. Lalaban ako sa mga aswang at papatayin ko yung mga aswang na yan. Hayaan mo na siya, Toto. Ang mahalaga may pandagdag tayo sa mga miyembro. Isasali ko rin yung tropa ko. Diyos ko, kinakabahan ako sa mga ginagawa ninyo. Lola, Tingin ko dapat sabihin nyo na kay Limuel yung tungkol sa mutya. Nagbagong reaksyon ng mukha ni Aling Maring sa sinabing yon ni Ronelio. Tila ba hindi to handa? Mahalata sa mukha nito ang pagdadalawang isip. ano ba yung tungkol sa mutya na yan? Sige, sasabihin ko na rin. Total, eto naman ang madalas na banggitin ni Egoy. Huminga na muna ng malalim si Aling Maring. Naupo ito sa gilid. Noong may makuhang mutya ang lolo mo, ay lagi na siyang sinusundan ng mga aswang. Yun ang dahilan kung bakit ayaw kong sa iyo mapunta ang mutya na sinasabi ninyo. Mula nang mawala sa sarili si Egoy, binibigkas niya palagi ang pangalang Limlim. Akala ko nung una, wala lang. Pero noong tumagal, nabanggit na ng buo ang pangalan mo. Limuel. At ayon sa lola mo, isa sa mga kamag-anak natin ang makakagamit ng mutya. At ikaw ngayon. Ha? Bakit ako nasa Maynila naman ako? Pwede naman tong si Ronelio. Total, nandito naman siya. Nababanggit ng lolo mo na ang huling apo niya raw ang makakagamit ng mutya. Yun daw ang nakasaad sa propesiya ng mga bathala. Kaya naman, yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kita pinapunta rito. Para kahit bago man lang mawala ang lolo Egoy mo, makita ka niya at mabigay niya na ang mutya sa iyo. Bago mamatay? Bakit? May sakit ba siya? Wala siyang sakit, pero may mga itim na salamangka na unti-unting nagpapahina sa katawan niya. Nung araw kasi, sa pagkakabasa ko sa diary ni Lola Maring, ginamit ni Lolo Egoy ang pinagbabawal na ritual. Naglalaman kasi yun ng mga itim na salamangka. Pero noong mga panahon kasi na yon, yun na lang din ang tanging paraan para maprotektahan niya ang mga anak niya. Ang mga magulang natin. Ayon pa sa pagkakaintindi ko, dahil nga delikado, ang nagbayad naman ang kalusugan niya. Hindi namin namalayan na kaya pala unti-unting nangangayayat si Lolo ay hindi dahil sa katandaan, kundi dahil yon sa itim na mahika na kumakain sa katawan niya. Matagal nang kinakain ng itim na mahika ang katawan ng lolo ninyo. Dahil ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi na rin kakayanin ni Egoy ang negatibong kapangyarihan ng itim na mahika. Hindi ko alam kung paano gagamitin yung mutya na yan. Kahit kami rin naman hindi namin alam. Matagal na kasing wala sa samahan ng lolo mo. At saka ko lang din naman nalaman na naging miyembro siya ng mga antingero at manunugis. Kaya naman, wala siyang nasabi sa akin na kahit na ano tungkol sa paggamit ng mutya noong matino pa siya. Ay naku, bahala na. Dalhin niyo na lang ako sa kanya. Pumunta sila sa silid ni Mang Egoy. Naabutan nila ang matanda na hawak-hawak na ang puting bato na halos kasing laki na ng piso. Tumingin sa kanila ang matanda at tumiti ng malapad. Para itong batang masaya. Pero nakikita ni Limuel sa mata ng kanyang lolo ang pananabik. Egoy, mahal, narito na ang apo mong si Limuel. Gusto ko niyang makausap. Limuel, halika, laro tayo. Ako aswang, ikaw tagapangalaga ng mutya. Sakyan mo na lang. Ha?
Sige. Iyo na itong mutya. Kapag ginamit mo yan, magiging Superman ka. Alam mo ang Superman? Ikaw yung may kapangyarihan. Kaso, ibang Superman ka. Hindi ka lilipad. Sige. Bigyan mo na sa akin ang mutya. Tapos, turo mo sa akin kung paano ko gagamitin yan. Hindi. Hindi ko ituturo sa'yo. Kasi di ba sa larong ito ako ang aswang, ikaw ang tagapangalaga ng mutya. Kaya dapat, malaman mo sa sarili mo paano gamitin ang mutya. Lolo, sabihin na natin hindi ka aswang. Isa ka lang naman pangkaraniwang tao na gaya ko Ililigtas kita sa aswang, gano'n na lang. Alam mo kung paano gamitin ang mutya, di ba? Pero ako hindi, kaya ituturo mo sa akin. Oo, sige. Ituturo ko sa'yo. Halika. Umalis sa papag ang matanda. Hinawakan niya si Lemuel sa kamay at dinala sa bandang harapan ng aparador. Binuksan ng matanda ang aparador at bumungad sa kanila ang espadang walang talim. Tanging hawakan lang ang meron. Para gumana ang mutya, kailangan mo ang espadang yan. Talaga? Wala namang talim to. Paano yan? Kailangan mo mag-ensayo. Kailangan mo lumakas. Kailangang malakas ang katawan mo para hindi ka iwan ng mutya. Para maprotektahan mo lahat ng mahal mo. Huwag kang gagaya sa akin. Lahat ng kaibigan ko namatay dahil sa akin. Sa puntong ito, nag-alala na sila para sa matanda. Bigla na namang naiyak ang matanda na para bang isang bata. Lalapitan sana ito ni Aling Maring pero sinenyasan lamang siya ni Lemuel. Lolo Egoy, alam mo ba na dahil sa'yo, pwede mo mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng mga kaibigan mo? At ganun din sa akin. Pwede ko rin mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal ko. Kaya naman, kailangan natin magtulungan, Lolo. Ituturo mo sa akin kung paano gagamitin ang mutya. Kayong bang maituro sa akin yon? Umiling-iling ang matanda. Sumiksik ito sa gilid ng aparador at kumagat-kagat ng kuko. Kung tuturo ko sa'yo, baka ikaw ang mapahamak. Ikaw ang pag-iinitan ng mga aswang. Hindi pwede. Baka mamatay ka. Kawawa ka naman. Hinawakan ni Lemuel sa balikat ang matandang lalaki nang makitang tila natataranta na ito. Mahinahong nagsalita si Lemuel. Sobrang layo sa dating Lemuel na laging barumbado magsalita. Lolo Egoy, di ba sabi mo, ako ang tagapagligtas? Natural lang na masasaktan ako sa laban. Dalang tunay na tagapagligtas, handang ibuwis ang buhay niya para sa mga tao. Di ba, tama naman ako? Oo nga. Tama ka. Ang galing mo. Di, ituturo mo na sa akin kung paano gagamitin ang mutya. Paano? Sandaling namayani ang katahimikan. Tila kasi may iniisip na kung ano si Mang Egoy. Napahawak pa ito sa sentido. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang itong nagsalita ng pasigaw. Alam ko na! Kumuha ng maikling tali si Mang Egoy at kinabit ang mutya doon. Ginawa nitong kwintas ang mutya at saka isinuot kay Lemuel. Isuot mo lagi yan. Tapos, dapat matapang ka. Huwag kang panghihinaan ng loob. At saka dapat magtiwala ka sa mutya. Ha? Ganun ang gawin mo. Yun lang ba ang gagawin ko? Magtiwala. Tama. Pagkatiwalaan mo ang mutya. Lo, ano pa ang kailangan kong gawin? Wala na. Basta magtiwala ka lang sa mutya. Ang mutya ang siyang pag-asa. Ang mutya lang. Tumawa-tawa ang matanda. Niyakap na naman ito ang unan at saka dinuyan ng unan na parang sanggol. Tingin ko naman, wala ka nang dapat pang intindihin pa, kundi palakasin ang katawan mo. Yun ang tingin kong gusto niyang sabihin. Kung ganon, wala namang problema sa akin yun. Kailan ba ako magsisimula? Bukas.
darating ang mga taong gagabay sa atin. Sila ang magtuturo sa atin kung papaano haharapin ang mga aswang. Matapos ang pag-uusap na yon, tila mas lalong naliwanagan ng kaisipan ni Lemuel. Mas lalo niyang napagtanto ang kahalagahan ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Dahil din dito, tila ba unti-unti na ring tumino ang kaisipan ng binata. Kinabukasan, isinama na nga siya ni Ronelio at Toto. Habang naglalakad, nagbabangayan na naman ang dalawa. Talaga dapat ang mag-iigib ng tubig kanina eh. Kaso, dahil tamad ka, ako na naman ang nag-igib. Wala ka na bang ibang alam kundi ang maging pabigat? Kung may champion na pwedeng ibigay sa'yo, alam mo kung ano? Heavyweight champion. Alam mo kung bakit? Kasi, pabigat ka nga. Buti nga ako, ngayon lang ako naging pabigat kay Lola eh. Ikaw, parang mula yata pagkabata, pabigat ka na eh. Mas masaklap yun. Wow! Ako pa naging pabigat ngayon ha. Ako naman, hindi ako sakit ng ulo ng magulang ko. Ikaw, kaya ka pinatapon dito kasi hindi ka na nila kayang bitbitin eh. Ang tanda mo na, wala ka pa rin matinong trabaho. Matino trabaho ko sa bigasan no? Matino? Pero, Oh, ayan. Masakit ano? Binutukan ni Toto ang dalawa dahil dito ay natahimik ang mga yon. Napapakamot na lamang sila sa ulo nila. Kung hanggang mamaya sa pag-iinsayo ay nag-aaway kayo, wala tayong mapapala. Pag tinunga kayo, parang hindi kayo magkadugo ah. Ewan ko ba dito kay Ronelio? Hinggit yata to sa akin eh, dahil mas gwapo ako sa kanya. Ha? Mas gwapo? Saan banda? Sabing tumigil na kayo, batukang huli kayo. Nakarating na rin sila sa Kalbong Palayan. Naghihintay na sa kanila ang iba pa nilang kasama. Naroon na rin ang mga miyembro ng gang ni Ronelio. Mga kasama, sisimulan na natin ang kilusan kontra sa mga aswang. Ngayong araw, magsasanay tayo sa tulong ng mga kakilala natin mula sa ibang baryo. Sila ang mangunguna sa pag-iinsayong ito. Sumang-ayon naman ang mga kasamahan nila. Kaya ilang minuto lang ay inihanda na rin nila ang pagsasanay. Aminado si Lemuel noong mga sandaling yon na para siyang tanga sa gilid. Kahit kasi anong gawin niyang panonood, hindi niya makuha-kuha ang mga tinuturo sa kanila. Interesado naman siya, pero sadyang mahina ang utak niya pagdating sa pagkakabisado. Konsumido na sa kanya si Toto. Nakakailang oras na kasi sila, pero hanggang sa mga sandaling yon, nasa pinakaumpisa pa lang si Lemuel. Uy, hindi porke may mutya ka. Hindi mo seseryosohin itong pagsasanay natin ha? Bakit? Tingin mo ba sasama ako dito kung hindi ako seryoso? Ba't di ka makasunod? Ano ba problema mo? Hindi ko alam. Kahit na anong gawin kong pag-aaral hindi ko pa rin matandaan kung paano eh. Mapag-iiwanan ka kung ganyan ka. Kahit may mutya ka, kung wala kang alam sa pakikipaglaban, abay mahirapan ka pa rin. At kapag biglang nawala sa iyo mutya, isa ka nalang disenyo sa gilid na naghihintay na lang na kamatayan. Kaya nga mas mainam na dapat malaman mo kahit kaunti. Napakadali lang, Lemuel. Sundan mo lang yung mga tinuturo nila. Tingin ko, hindi talaga ako para sa mga ganito. Ha? Anong tingin mo sa sarili mo, genius? Bakit? Minamalit mo ba ako? Hindi naman sa minamalit kita. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi hindi mo talaga alam kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Kasi pansarili lang ang rason mo kaya ka nandito. Yun ay para mabigyan ng hustisya si Mariel. Bakit? Hindi ba ganun din naman ang gusto mo? Oo. Gusto ko rin mabigyan ng hustisya para sa... Gusto ko rin mabigay ang hustisya para sa kapatid ko. Pero gusto ko rin namang mailigtas sa mga pamilyang nanganganib. Alam ko na kapag nangyari yun, mas matutuwa si Mariel kung nasaan man siya. O sige na, umalis ka na muna rito. Kami na muna mag-iensayo. Bumalik ka na lang kapag maliwanag na sa iyo yung mga bagay-bagay. Nagmamadaling naglakad si Lemuel palayo, ni hindi na siya lumingon ulit.
Bumalik na lamang siya sa bahay ng kanyang lola. Pero wala roon si Aling Maring. Ang naabutan niya lamang doon ay ang kanyang lolo Egoy. Nakita niyang nasa sala ito. Tulala, may hawak na larawan. Nang pasimple siyang lumapit para silipin, nakita niya ang nasa larawan. Tingin niya, mga kaibigan yun ni Mang Egoy na napatay ng mga aswang. Nakita niya ring habang tulala ang matanda, may pumapatak ng luha sa mga mata nito. Lolo Egoy, ayos lang ba kayo? Hindi sumagot ang matanda. Nakatingin lang ito sa malayo na parang hindi nararamdaman ang kanyang presensya. Ay nako, bakit ba ako aasang sasagot to? Aalis na sanang lalaking si Lemuel nang biglang magsalita ang kanyang lolo. Nagtaka siya dahil sa unang pagkakataon mula nang tumira siya roon. Ngayon niya lamang narinig na parang matino ang sinasabi nito. Wala man lang akong nagawa para sa kanila. Kung noong mga sandaling yun ay malakas at mahusay na akong antingero, hindi sana naipagtanggol ko sila laban sa mga aswang ngayon. Sumali ako sa samahan pero wala rin naman akong silbi. Parapat lang talaga na mawala na lang ako sa mundong ito. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan nga. Hindi ko alam kung naririnig o naiintindihan mo itong sinasabi ko Pero kapag nawala ka, malulungkot si Lola Maring, no? Alam mo ba yon? Ikaw ang buhay niya, kaya lumabang ka. Alam kong may taning na ang buhay mo, pero sana wag mong ipakitang bumibitaw ka na. Marahang lumingon sa kanya si Mang Egoy. Humitito sa kanya ng malapad. Sa pagkakataong ito, kinabahan si Lemuel. Hindi niya alam kung bakit. Para kasing may kakaibang pahiwatig ang ngiting yon ng matandang lalaki. Sa huling pagkakataon na po ko, makakausap kita ng maayos at ang lahat ng sasabihin mo tatatak sa puso ko. Teka lang. Patino ka na ba ulit? Lemuel, ikaw na ang bahala sa mutya. Isa puso mo ito. Gagabayan ka niya sa liwanag. Gagabayan ka niya para magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Lolo, lintik naman Oh, anong nangyayari? Bigla na lang tumino si Lolo Tapos ayan, parang namamahalam na, nangihina na. Egoy, mahal ko, naririnig mo ba ako? Mahal ko, Maring, ikaw ang pinakamagandang tanawin na matatanaw ko sa huling sandali na tayo'y magkapiling. At kung ang mga matay didilat sa paraiso, ikaw pa rin ang laging laman ng aking puso, Maring. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi matutumpasan ng kahit na anong kayamanan. Dadaling ko to hanggang sa kaharian ng kalangitan. Mahal ko, kung gusto mo nang magpahinga, hindi na kita pipigilan. Maraming salamat sa maraming taon na nakasama kita. Hindi kita makakalimutan kahit na kailan. Ikaw pa rin ang ititibok ng puso ko hanggang sa huli. Hinaplos ni Aling Maring ang pisngi ng matandang lalaki. Ngumiti naman si Mang Egoy. At kalaunan, tuluyan na nga itong pumikit. Naiyak na lamang si Aling Maring. Maging si Lemuel na dating matigas ang puso, na malaya na lamang niyang tumutulo na rin ang kanyang luha. Utik, naiyak na rin tuloy ako Maluwag namang natanggap ni Aling Maring ang pagkawala ng kanyang asawa. Maging ang mga kamag-anakan nila ay ganun din ang naramdaman. Kinabukasan lang din na iburol na ang matandang si Egoy. At dahil nga sa banta ng mga aswang, 2 araw lang ay inilibing na kagad si Mang Egoy. Ngayon, nakaharap sila sa libingan ng matanda, nakakasimento lang ng lapida. Magkakatabi ang maglolola. Naalala ko noon, ang sabi ni lolo ninyo, bago siya mawala. Gusto niyang bumalik ang katinuan niya. Sisikapin niyang matandaan ng huling mga sandali niya sa mundong ito na kasama tayo.
At yun nga ang ginawa niya. Ngayon pa lang, namimiss ko na si Lolo. Tahimik lang si Limuel noong mga sandaling yon, habang pinagmamasdan niya ang lapida. Dito na nabuhay ang bagong pananaw sa kanyang utak. Ronelio, tingin ko, alam ko na ang pinakadahilan kung bakit ko gustong labanan ng mga aswang. Nagkatinginan si Ronelio at Aling Maring. Pagkatapos ng senaryo sa sementeryo, agad na tinungo ni Limuel at Ronelio si Toto. Oh, bakit sumama ka pa? Walang kasama si Lola sa bahay. Si Lola Maring ang nagsabi sa akin na sumama sa'yo. Bahala ka nga. Tumigil sila sa tapat ng bahay nila Toto. Naalala na naman ni Limuel ang dalagang si Mariel. Sa bakuran kasi na yon ay madalas silang maglaro ng kababata niya. Oh, bakit nandito kayo? Kalilibing lang ni Mang Egoy ah. May sasabihin sa'yo itong pinsang kuntok muli. Uy, ano ba yun? Alam ko na kung bakit ko gustong lumaban sa mga aswang. Ang dahilan, ayaw ko nang may mga taong gaya ni Lolo na umiiyak sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Ayaw ko nang may makaramdam ng naramdaman ni Lolo Egoy. Ayaw ko nang mas maraming mapahamak na gaya ng dinanas ng mga biktima ng mga aswang. Kaya ngayon, Toto, isama mo ko ulit. Magsisikap na ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga binata. Dali-dali na nilang isinagawa ang pagsasanay kasama si Limuel. At sa puntong ito, kahit na papaano ay nagagawa na rin ni Limuel ang makipagsabayan sa pagsasanay. Natapos ang araw na iyon na merong natutunan si Limuel. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil pakiramdam niya, unti-unti na siyang nagkakaroon ng pakinabang sa lahat. Sama ka ba mamaya? Nasama saan? Kukunin ko lang yung karne na binayaran ni Lola. Medyo marami kasi yun eh. Kaya ko naman pero mas mabilis kung kasama kita. Di sige. Wow, himala ah. Hindi ka yata nagmamatigas ngayon. Pwede naman kasi tayo magkasundo eh. Naisip ko lang. Aba, gumagana na pala ang isip mo ngayon ah. Basta, iwasan mo lang yung ganyang mga salita kasi dyan ako napipikon eh. Hindi sige. Matapos ang kanilang pagsasanay, ay dumiretso na ang magpinsan sa karnihan. Sa kabilang baryo pa yung kaya medyo malayo-layo ang kanilang nilakad. Habang tinatahak nila ang gilid ng daan, nakasabay nila ang isang babae. Pamilyarang babae kay Limuel. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng yon ay ang babaeng nakabanggaan niya noong nakaraan. Kuya, pwede niyo po ba akong tulungan? Tumigil sila sa paglalakad para kausapin ang dalaga. Dahil hindi talaga trip ni Limuel na kausapin ang dalagang yon, si Ronelio na lamang ang nagsalita. Bakit? May problema ba? Bago lang din kasi ako dito. Tatanong ko lang, saan ba ang daan papunta sa baryo Magiliw? Taga roon kasi ako eh. Naligaw ako kasi may binayaran lang akong utang dito. Baryo Magiliw ba ka mo? Di sumabay ka na lang sa amin. Doon kami papunta eh. Pwede ba yon? Hindi naman ba nakakaya sa inyo? Lalo na sa kasama mo? Ay nako, wag mo siyang isipin. Ganyan talaga yan. Sumabay na sa kanila ang dalaga. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, may nararamdamang kakaiba si Limuel sa kanyang mutya. Tila umiinit ang bato sa kwintas niya. Hindi niya alam kung bakit. Bigla lang yun uminit nang makasama na nila ang babaeng si Linda. Linda nga pala ang pangalan ko. Kayo? Ako si Ronelio. Ito naman ang pinsan ko, si Limuel. Magpinsan pala kayo. Kaya pala magkamukha kayo. Magkamuka? Nako, layo ah. Maraming salamat talaga at tinulungan niyo ako. Hindi ko na kasi talaga alam ang daan pabalik eh. Wala na rin namang dumadaan na sasakyan o tricycle para magkatid sa akin. Pasensya na talaga sa abala.
Wala naman yun. Siyempre, gentleman naman kami. Hindi naman namin matitiis na pabayaan ka na lang na naglalakad mag-isa. Biglang tumigil si Lemuel. Nagtaka naman ng dalawa. Tumingin ng diretso si Lemuel sa babae. Hinuwakan niyang dalaga sa kamay. Sandali, anong ginagawa mo, kuya? Uy, Lemuel, nababastos mo na siya. Akala mo ba maloloko mo ang mutya? Uy, pinagsasabi mo. Mas lalong hinigpitan ni Lemuel ang pagkakahawak sa dalaga. Nang makaramdam na ang babae, agad na kumalas ito sa kanya. Hindi kita maintindihan. Ano ba sinasabi niya? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala pa. Pero mamaya meron na. Lemuel, magsabi ka nga. May galit ka ba rito noon pa? Matagal na ba kayo magkakilala? Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Lemuel ang kapangyarihan ng mutya. Tiningnan ni Lemuel ang mga kahoy na nakatambak sa gilid. Pinagalaw niya ang mga yon gamit lamang ang kanyang utak. Humambalos ng kusa ang mga kahoy sa dalaga, dahilan para bumalandra ang babae. Lemuel, bakit ka ba nananakit? Aswang ang babaeng yan. Ramdam na ramdam siya ng mutya. Biglang dumugo ang ilong ni Lemuel. Ito ay dahil gumamit siya ng kapangyarihan na hindi niya pa lubusang napagsasanayan. Hindi pa nakontento ang binatang si Lemuel. Pinagalaw naman niya ang nakita niyang bato sa gilid. Kusang pumukol ang bato patungo kay Linda. Pero nakailag na ang dalaga sa pagkakataong yon. Ikaw na pala may hawak ng mutya na yan? Sinaswerte yata ako ngayon. Dahil kapag nakuha ko ang mutya na yan, sigurado matutuwa sa akin si Apong. Oo nga, aswang ka nga! Sa likod ka lang. Nararamdaman kong hindi sa pangkaraniwan. Pero dumudugo ang ilong mo eh. Huwag mo akong isipin. Isipin mo ang sarili mo. Sige na, umuwi ka na. Sabihin mo sa mga kasama natin na may aswang dito. Bakit ako uuwi? Hindi naman ako natatakot dyan eh. Basta, sundin mo na lang ako. Walang nagawa si Ronelio. Tumakbo na ito pabalik, habang si Lemuel naman ay hinarap ang babae. Unang kita ko pa lang sa'yo noon. Hindi na maganda ang loob ko sa presensya mo eh. Tama lang pala na sinungitan kita noon. Hindi kita kilala. Pero ganun pa man, ang mahalaga, nasa iyo ang mutya. Kukunin ko yan sa'yo. Hindi mo ako kilala? Sige, ipapakilala ko sarili ko sa'yo. Ako ang apo ng... Hindi na kailangan. Mamamatay ka na rin naman ngayon. Biglang nagbago ang anyo ng dalaga. Nagpakita ito ng malapad na pakpak. Pumangit na rin ang mukha nito. Bago man ito makalusob sa kanya, pinagalaw ulit ni Lemuel ang mga kahoy. Humambalos ito ng maraming beses sa babaeng aswang. Pero sa mga puntong yon, tila hindi na tinabla ng babae. Kaya naman nakaramdam ng pagkataranta ang binata. Hinugutan niya ang kanyang espada. Bumuntong hininga siya at pilit nilakasan ang loob. Hindi nagagana sa akin ang ginawa mo nung una. Ganun ba? Sige! Sinubukan ni Lemuel na magsagawa ng isang matinding konsentrasyon. Pero hindi pa man siya nakakatapos, umatake na agad ang babaeng aswang. Nahawakan siya nito sa liig. Itinaas siya sa ere. Nang tangkain niyang pumalag, ay hinambalo siya nito sa lapag. Halos hindi makahinga ang binata sa mga sandaling yon. Nadagdagan pa ang kanyang kaba nang makitang nanlilisik ang mga mata ng babaeng aswang. Hindi mo kakayanin ang lakas ng isang aswang na matagal na sa sistema. Ikaw, bagito ka pa lang. Hindi uubra sa akin ang mutya na yan. Kaya kung ako... Ibigay ko ang mutya. Mangarap ka ng tulog. Hindi ko ibibigay sa ito kahit mamuti pa mga mata mo. Bumangon ang binata. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan ng mutya. Pero sa puntong ito, pinaangat na niya muli ang mga kahoy. Ang kulit mo talaga. Sinabi na kitang hindi tatalab ang mga yan sa akin. Hayaan lang kitang yan ang isipin mo. Kasi iba ang gagawin ko ngayon. Nang biglang gumalaw ang mga kahoy patungo sa aswang, umabante rin si Lemuel. Gamit ang kapangyarihan ng mutya, nagasa ng mabilis na pag-atake. Nalito si Linda. Hindi nito alam kung ano ang una niyang iilagan. Dahil dito,
tinamaan ng babae. Sumirit agad ang dugo nito sa tagiliran. Masyado kang nakapokus sa kaya kong gawin. Nakakalimutan mong isipin kung ano yung mga hindi mo kayang gawin. Kaya naman, hindi mo napagandaan ng taktika na naisip ko. Ang dami mong satsat. Nakaisa ka lang? Hindi lang ito isa. May kasunod pa to, no? Nang lumingon si Linda sa likuran, sunod-sunod namang tumama ang mga malalaking bato sa mukha niya. Kasunod nito, muling lumapit ang binatang si Limuel. 2 beses nitong nahiwa si Linda sa katawan. Dahilan para lumipad na muna ito patungo sa taas ng nalagas na puno. Oh, walang problema. Bakit parang kinakabahan ka na, ha? Hindi ako makapaniwala na ang isang taong walang alam ay nakakagamit ng isang mutya. Alam mo kung ano ang hindi mo alam? Ako ang nakasaad sa propesiya ng mga batala. Hindi ko rin alam kung bakit ako eh. Pero wala eh. Ako raw ang napili eh. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Babalikan kita. Eh sabi mo sa amo mong si Apong, hihintayin ko siyang lumitaw. Hihintayin ko ang pagtutos naming dalawa. Alam mo ka mga muni ng pinuno. Akala mo kung sino ka? Bagito ko pa para humarap sa pinuno. Hindi na nagsalita pa si Limuel. Lumipad na rin palayo ang babaeng aswang. Sakto namang kararating lang nila Ronelio kasama ang iba pang miyembro ng samahan. Oh, bakit mo pinatakas? Anong gusto mo? Lumipad ako. Nagawa mo siyang patrasin? Eh malakas siya. Kung palakasan ng usapan. Hindi ako mananalo sa kanya dahil kulang pa talaga ako sa karanasan. Ginamit ko lang yung utak ko kaya ako siya nadali. Pero kailangan natin maganda ah. Binuhay ko siya para mapaabot niya sa binuno nilang handa tayong lumaban. Pambihira ka. Eh di magagalit ang pinuno nila. Baka biglayin na lang nila tayo. Eh, wala naman na tayong magagawa eh. Gagawa sila ng pag-atake sa kahit anong oras nila gusto. Pero ang mahalaga ngayon, alam nilang hindi tayo basta-basta aatras. Sindakan ng laban. Sumang-ayon na lamang sila kay Limuel. Pagkatapos ng sandaling yon, tumuloy na rin ang magpinsan sa kanilang pupuntahan. Nakabalik din naman sila ng matiwasay, dala ang karne na pinapakuha sa kanila. Kinabukasan, naramdaman agad nila ang galit ng mga aswang. Mabilis na kumalat ang balitang maraming magsasaka ang biniktima ng mga aswang. Mabuti na lamang ay wala ni isa sa kanila ang namatay. Sugatan ng mga yon, pero maswerteng hindi naman malala ang kanilang mga galos. Dahil sa nangyari, naalarma na ang samahan nila Limuel. Kahit na tanghali pa lang, naglilibot na sila sa bawat baryo. Pinuntahan nila ang lahat ng maaring pagtaguan ng mga aswang. Pero mga bakas lamang ang kanilang naabutan. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Limuel. Pakiramdam niya, tinutumbasan ng mga aswang ang kanyang angas. Ang mga araw, mas dumami pa ang bilang ng samahan. Nadagdagan ng mga taong interesado sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang magandang senyales yun para sa kanila. Dahil kahit napapaan, parami na ng parami ang mga taong nagkakaroon ng kaisipan na labanan ng kasamaan. Oh, kumusta mo, Tsa? Ayos naman. Habang tumatagal, parang unti-unti ko na rin siyang nagagamit na maayos. Tandaan mo ikaw ang alas ng samahan natin. Kaya bago mangyari ang labanan, dapat lang na kabisado mo na ang mutya na yan. Hindi mo na kailangan ipaalala kasi bawat araw, ginagawa ko makakaya ko para mapabuti tong mutya. Ay, siya nga pala, nasa ba si Lola? Linggo ngayon, malamang nagsimba yon. Hindi na natin dapat pinalalayo si Lola Maring eh. Malaki ang tsansa na targetin din siya ng mga aswang dahil lola natin siya. Sige. Sinabihan ko naman na si Lola nitong nakaraan eh. Ang kaso matigas ang ulo. Meron naman daw siyang bawang na dala palagi. O tara. Tara saan? Sunduin natin si Lola. Kanina pa dapat kasi nakauwi yun. Tapos na yung unang misi.
Baka naman dumiretso na siya sa pangalawang misa. Sus, sobrang kabanalan naman kapag ganun. Halika na, masama ang kutob ko. Tingnan mo tong tukmol na to. Tamang hinala ka na naman eh. Sabog ka ba? Hindi na nagsalita pa si Limuel. Kinuha na lamang nito ang espada at sinukbit sa kanyang likuran. Nagmamadali itong naglakad patungo sa simbahan. Ilang minuto lang ay nakarating na rin sila roon. Naglalabasan na ang mga tao. Sinisipat nila ng tingin si Aling Maring. Pero hindi nila yon makita. Hanggang sa maubos na ang mga naglalabasan ay wala naman silang nakitang Maring. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Oo, ikalma mong sarili mo. Baka naman mamaya niyan nandyan lang siya. Paglingon nila sa gilid, nakita nila si Toto na kararating lang din. Agad nila itong kinausap. To, nakita mo ba si Lola Maring? Ha? Si Aling Maring? Nakasalubong ko kanina habang naglalakad. May kasama siyang babae. Babae? Anong itsura? Hindi ko nakita eh. Kay Aling Maring lang kasi ako nakatingin. Basta yung babae, parang hindi naman niya kaedad. Kasi narinig ko boses niya parang kasing edad lang natin eh. Visit! Tara na! Ano bang nangyayari? Mabilis silang tumakbo. Itinuro naman ni Toto kung saang parte ng daan nakita ang matandang babae. Nang naroon na sila, tumigil si Lemuel at saka hinawakan ng mutya. Kapangyarihan ng mutya, pwede mo ba akong gamayan sa daan patungo kay Lola? Pumikit ang binata. Ilang segundo lang ay muli itong dumilat. Hinawi nito ang mga halamanan sa gilid. Pumasok sila sa kagubatan. Nakasunod lang sa kanya ang dalawang binata. Ilang sandali lang, nakita na lang nilang nakagapos sa malaking puno ang matandang si Maring. Sa likod ng puno, lumabas mula roon ang dalagang si Linda. Nakangiti at bakas sa mukha nito nakampante ito sa mga sandaling ito. Buti naman nakatunog ka kagad. Akala ko aabot ka pa ng 6:00 eh. Wala na sana itong pinakamamahal niyong lola. Gawain ng mga mahihina na puntirihin ng mga wala kalaban-laban talaga eh, no? Man kung gawain ng may hina, ang mahalaga ngayon, nasa bingit na kamatayan na matandang ito. At kung hindi ka susunod sa gusto ko, mawawala sa mundo ang lola mo. Anong kailangan mong babae ka, ha? Tinatanong pa ba yan? Malamang, kailangan kong mutya na gamit mo. Ano bang meron sa mutya na ito? At bakit patay na patay kang kunin ito? Hindi mo pala talaga alam ang mutyang yan ay dating pagmamayari ng mga aswang? Nakakatawa ka. Gumagamit ka ng mutya na hindi mo kilala. Pakawala mo si Lola Maring at ibibigay ko sa iyo mutya na to. Hindi ako pinanganak kahapon, no? Lumang tugtugin na yung ganyang estilo. Ako ang masusunod ngayon dahil may hawak akong buhay. Ibigay mo sa akin ang mutya saka ako pakakawalan ng matandang ito. Huwag kang makinig sa kanya, Apo. Nililing lang ka lang niya. Pasensya ka na la, pero mas malaga ang buhay mo kaysa sa mutyang ito. Hindi pwede, Apo. Paano ang buhay ng nakakarami? Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan kapag pinakawala ka na ng babaeng yan. Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi mo alam kung dapat bang pagkatiwalaan ng isang yan. Limuel, mahalaga rin sa akin si Lola. Pero kapag nabasa kamay nila ang mutyang yan, tapos na tayong lahat dito. At iwala na kayo sa akin at sa kapangyarihan ng mutya. Sa sinabing yun ni Limuel ay napaisip ang dalawa. Naramdaman nilang tila may binabalak na kakaiba si Limuel. Kaya naman hinayaan na lamang nila ito kahit na medyo duda sila sa iniisip nitong ideya. Ibibigay ko sa iyo mutya, pero ipangako mo pakakawalan mo ang lola ko, ha? Ibigay mo lang yan sa akin. Ang dami mong pang sinasabi. Mangako ka muna. Oo na, pangako nga. Apo, pakiusap. Huwag, magagalit ang lolo mo sa langit. Wala akong magagawa, la. Kailangan natin tong gawin. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya hindi ko kaya na pati ikaw mawala. Hinubad na ng binata ang suot-suot nitong kwintas. Inihagis niya yon sa harapan ng dalaga. Nang makuha na yun ng dalaga, ay tuwang-tuwa ito. Halos magtatatalo nito sa ligaya. Sa wakas,
Nasa akin na rin ang mutya na matagal nang pinaghahanap ng mga matatandang aswang. Ako na ang pinakamalakas ngayon. Pakawalan mo na si Lola. Celebrate pa ako nagmamadali ka dyan. Kailangan mo tumupad sa pangako mo, no? Oo na, pakakawalan ko ang lola mo. Dahil mamamatay din naman kayo ngayon kasi nasa akin na ang mutya. Tinanggal ng babae ang pagkakatali ni Aling Maring. Agad din namang tumakbo ang matanda palapit sa kanila. Napayakap pa ito sa binata habang nababahira ng pag-aalala ang mukha. Ngayon, sisimulan ko nang ipasilip sa inyo ang kamatayan. Mutya, tulungan mo ako. Ipagkaloob mo sa akin ang walang hanggang kapangyarihan. Nakaabang lang sila Limuel sa mangyayari. Pero wala namang kakaibang naganap sa ginawa ni Linda. Nanatiling patay ang hawak nitong kwintas. Mutya, hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, bigyan mo ako ng walang hanggang kapangyarihan. Hindi Diyos sa mutya para pagkalooban ka ng walang hanggang kapangyarihan, no? Kaya hindi mangyayari ang sinasabi mo. At kahit anong kapangyarihan ang gusto mo, hindi niyan maibibigay. Alam mo ba kung bakit? Kasi nasa akin ang totoong mutya. Inilabas nito mula sa bulsa ang tunay na kwintas. Isinuot yun ni Lemuel sabay ngumiti ng nakakaloko. Pero tunay na mutya nakikita ko kanina. Paano nangyari to? May kakayaan ng mutya na gumawa ng isang ilusyon na hindi basta-basta mapapansin ng aswang na kagaya mo. Paggubad ko pa lang ng mutya, nagsimula na ang ilusyon. Ipinasok ko kagad sa bulsa ko ang tunay na mutya. Pero sa paningin mo, nakita mong hinubad ko pa lang, kaya naman hindi mo talaga mapapansin ng sandaling yon. Pero sa paningin mo, nakita mo hinuhubad ko pa lang, kaya naman hindi mo talaga mapapansin ng sandaling yon. Namangha si Ronelio at Toto sa ginawa ni Limuel. Habang si Linda naman, halos umuusok na ang ilong sa sobrang galit. Dilig lang mo kung tao ka. Akala mo ba, mga aswang lang ang may kakayahang manlinlang? Mas magaling manlinlang ang mga tao, no? O ngayon, ihanda mo sarili mo. Galit ang mutya sa'yo dahil pinilit mo siyang kunin. Kinuha ni Limuel ang espada sa kanyang likuran. Tatakbo pa sana si Linda pero nagulat na lamang ito nang biglang may kumapit na baging sa paanan nito. Hinila ito pabalik. Hindi mo matatakasan ang kamatayan, Linda! Walang yaka. Pagbabayaran mong ginawa mong to. Ronelio, Lola, umalis na kayo rito. Hindi mo dapat makita ang gagawin ko. Tumango na lamang ang matanda at kasama na nito si Ronelio na naglakad. Si Toto na lamang ang naiwang kasama ng binata. Itong gagawin ko ay para sa mga magsasaka na dinamay ninyo. Wala silang kalaban-laban sa inyo pero sila ang ginulo ninyo. Patunay lang na kahit kailan, sa mga walang laban lang kayo nagiging malakas. Kapag pinaslang mo ako ngayon, mas lalo magagalit ang pinuno namin. Mas lalong isusumpa ni Apong ang mga tao. Wala kaming pakialam dahil matagal na rin naman kayong kinakamuhian ng mga tao eh. Ngayon, ikaw ang unang magbabayad sa lahat ng kasamaan ninyo. Ngumiti ang babae sa kanya. Napatingin na lamang ito sa itaas. Pumikit ang dalaga at ilang sandali lang, naramdaman na rin ito ang matalim na bagay na tumusok sa kanyang likuran, patago sa dibdib. Sumuka ng dugo si Linda. Nanlambot na rin ang tuhod nito na naging dahilan para unti-unti itong madapa. Sa pagkawala ko, magsisimula pa lang ang tunay na laban. Paghahandaan namin ang laban na yan. Tuluyan ng binawian ng buhay ang dalaga. Sinilaban na nila Limuel ng apoy ang katawan nito. Toto, i-meeting na natin ang mga miyembro natin. Nararamdaman ko, ngayong gabi rin magaganap ang labanan. Ihanda ko na lahat. Umalis na rin sila sa kagubatan. Sandaling tumambay na muna si Limuel sa kanila. Mga ilang sandali lang, dumating na rin ang mga kasamahan nila. Sa mismong bakuran nila ay naganap ang sandaling pag-uusap. Naplansya ang mga plano. Nagkasundo silang lahat sa kanilang hakbang na gagawin. Ang kailangan na lamang gawin ni Limuel ay panatiliing ligtas ang kanilang Lola Maring. Matapos mailikas ang kanilang lola sa baryo, pagsapit ng gabi ay kumalat na ang miyembro ng kanilang samahan
para magbantay sa bawat sulok ng lugar. Nakahanda na rin ang lahat sa oras na ito. Yung mga nasa gubat din, wala pa rin nasisipat na aswang. Pati ang mutya, wala siyang nararamdaman na negatibong presensya. Pero huwag tayo makakampante. Sa ginawa ko kay Linda, siguradong mas magiging tuso ang mga aswang. Lalo ng pinunong aswang na nagngangalang Apong. Rumonda na ang tatlo sa kanilang baryo. Tumungtong na rin si Lemuel sa bubungan para mas madali siyang makapagmasid. Habang naroon siya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Bigla na lamang niyang naramdaman ang kabigatan ng presensya sa paligid. Anong nangyayari sa akin? Mas lalong nabahalang binata na makarinig na siya ng tinig ng isang matandang lalaki. Pero hindi naman niya alam kung saan nanggagaling ang boses na yon. Para bang nasa loob ng utak niya. Ha? Nasaan ka? Lumabas ka! Ikaw pala ang bagong tagahawak ng mutya. Ikaw pala ang sugo ng liwanag. Huwag kang tuwag! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Hindi ako nagtatago. Sa katunayan, malayo ako sa iyo. Naririnig mo ko gamit ang utak mo at ang utak ko. Nakamamangha ba na may aswang na kayang gawin ang ganitong mga bagay? Pumunta ka rito at labanan mo ako ng patas! Huwag kang masyadong atat, iho. Darating din tayo sa puntong yan. Sa ngayon, uunahin ko na muna itong mga kasama mo na malapit sa akin. Mga ilang sandali lang ay nakarinig na rin sila ng mga ingay at sigawan na nagmumula sa kagubatan. Dahil doon, ay naalarma na rin sila. Sinenyasan na ni Toto ang iba nilang kasama. Agad din naman silang rumisponde sa mga yon. Pero nang dumating sila sa kagubatan, mga patay na ang mga kasama nila doon. Duguan. Nagkalat ang mga laman loob sa lupa. Nahuli na tayo! Si Apong ang gumawa nito. Malakas ang inaala ko na may kakaiba siyang taktika. Maging alerto kayo! Hindi pa man sila nakakausad sa nangyari, narinig na nila ulit ang iba pa nilang kasama na nagsisigawan. Pinuntahan nila ang mga yon sa bungad ng kanilang baryo. Pagdating nila, isang tao na lamang ang natitirang buhay. Yung matandang aswang! Yung matanda! Malakas! Nakahandusay mga kasama nila sa kung saan-saan. Sa isang iglap lamang, kalahati agad ang nababawas sa bilang nila. Dito na lang kayo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Babalik ako sa gubat. Hanapin ko si Apong. Bida-bida ka na naman eh. Hindi mo siya kakayanin kung mag-isa ka lang. Kailangan kong pagkatiwalaan ng mutya. Sige, mag-ingat ka. Magbigay ka lang ng senyales kung susunod kami o hindi. Tumangon na lamang si Lemuel at dali-dali na rin tumungo sa kagubatan. Doon niya kasi nararamdaman ang kakaibang presensya. Mabigat ang enerhiyang nararamdaman niya sa paligid nang makarating na siya roon. Tumayo siya sa malaking bato. Nilibot niya ng tingin ng kagubatan. Isang matandang lalaki ang nakita niyang nasa gilid ng malaking puno. Nakasandal. Nakasuot ito ng mahaba at kulay itim na kasuotan. Para itong pari. Ngayon nandito na ako. Baka kaya mo nang lumaban ng patas. Pinabibilib mo rin ako, iho. Sa lahat ng nakalaban ko, ikaw lang ang nag-iisang umarap sa akin. Kadalasan kasi, ako ang nagpupunta sa kanila para paslangin sila. Pero ikaw, kakaiba ka. Matapang ka. Sobrang tapang mo. Siguro dahil nasanay kang mamuhay ng mag-isa. Hindi ka iniintindi ng magulang mo dahil suwail ka. Wala kang kwentang anak. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? May kakayahan akong malaman kung sino ang nasa harapan ko sa pamamagitan lang ng pagtitig sa kanilang mga mata. Kaya kong makilala ka kahit na madilim. Kahit na hindi ka tumingin sa akin.
Kung ganon, totoo nga sinasabi ni Linda. Hindi ka nga talaga pangkaraniwan. Pero huwag kang matakot. Pwede naman akong mapakiusapan. Kung magkakasundo tayong dalawa, walang mangyayari sa'yo. Hindi ako nakikipagkasundo sa mga nilalang na likas na masama. Kailangan mong makipagkasundo. Alam mo kung bakit? Mamamatay ang mga taong nasa baryo ninyo kung wala kang gagawin. Kaya nga, binibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kumampi ka sa akin. Gagawin kitang aswang at sabay nating ipapalaganap ang lahi ng mga aswang. Hindi ako tanga, no? Para pumayag sa gusto mo. Kaya nga kita inaalok. Dahil alam kong mas madali mong may isip ang tama para sa lahat. Mali ka ng inalok. Hindi kasunduan ang gusto ko. Ang gusto ko, mawala ka sa mundong ito. Ang gusto ko, maging ligtas sa mga taong naniniraan dito. Limuel, kahit nagawin mo ang lahat, hindi mo na maibabalik ang buhay ng pinakamamahal mong babae. Hindi mo ba alam kung sino ang pumaslang sa kanya? Gusto mo bang malaman? Kilalang kilala ko. Kasi ang pumaslang sa pinakamamahal mong babae na si Mariel. Ako ang pumaslang sa kanya! Agad na nagsarado ang kamao ni Limuel noong mga sandaling yon. Nakaramdam agad siya na matinding galit. Pinaslang ko ang babaeng yon. Ang sarap kaya ng dugo niya. Ang sarap ng laman niya. Sariwang-sariwa. Batang-bata. Manahimik ka! Bakit? Masakit bang pakinggan ang katotohanan? Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi masasaktan? Pagdating mo rito, wala na siya. 5 taon na siyang patay. Sinabi ng manahimik eh! Hinugot na ni Limuel ang kanyang espada. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa mutya. Wala siyang kamalay-malay na ang puting bato ay unti-unti nang nagiging kulay itim. Ganyan nga! Magalit ka lang nang sa ganon ay tuluyan ka ng lamunin ng mutyang yan! Mabilis na pinagalaw ni Limuel ang mga baging. Gumapang yon patungo sa kinaroroonan ng matandang aswang. Kumapit ang mga yon sa katawan ni Apong. Pumulupot ng mahigpit. Nagbabayaran mo ang ginawa mo kay Mariel! Hindi na siya mabubuhay pa ulit! Hindi na! Nagulat si Limuel nang makita niyang lumitaw naman sa gilid si Apong. Isang ilusyon lang din pala ang inatake niya. Akala mo ba, ang mutyang yan lang ang may kakayahan na gumawa ng isang epektibong ilusyon? Ha! Nakakamali ka, iho! Wala akong pakialam kung ano man ang kaya mong gawin. Papaslangin kita ngayong gabi! Muling umatake si Limuel kay Apong. Tinaga niya yun ng espada pero nang matauhan siya, nakita niyang katawan lang pala ng puno ang tinamaan niya. Galit na galit si Limuel. Hinanap niya ulit si Apong. Nakita niyang nakaupo yun sa sanga. Sa parting ito pa lang, alam na ni Limuel na kakaibang aswang si Apong. Hindi ito gaya ng ibang aswang na kayang-kaya niyang paslangin. Malayong malayo rin ito kay Linda. Bagay na nagbibigay ng kaunting pangamba sa kalooban ng binata. Hindi mo ako mapapaslang kung hindi mo alam kung paano gamitin ng maayos ang mutya. Maghihirap ka lang. Hindi ikaw ang tunay na may-ari niyan. Hindi tao, kundi mga aswang. Mga aswang ang tunay na tagapangalaga ng mutya na yan. Kaya habang hindi pa nauubos ang pasensya ko, ibigay mo na sa akin ang mutya na yan, iho! Mas lalong napipiko ng binata. Gustong-gusto niyang tapusin ang buhay ni Apong. Pero hindi naman niya alam kung papaano. Masyado nang nangingibabaw ang galit sa kanyang kalooban kaya hindi siya makapag-concentrate. Kailangan niyang magising at matauhan. Dahil kung hindi, mawawala siya sa sarili na maaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Iho!
Ang mundong ito ay malupit sa mga kagaya mong mangmang sa... Ang mundong ito ay malupit sa mga kagaya mong mangmang sa tunay na nangyayari sa lipunan. Kung hindi ka sasama sa mga mas nakakaalam, maaari kang mamatay. Kaya naman, huwag ka nang magdalawang isip. Sumama ka sa akin. Ibigay mo na ang mutya at magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. Hindi ako sasama sa isang nilalang na pumaslang sa pinakamamahal kong babae. Muling umatake si Lemuel. Nagawa niya makatalo ng mataas para lapitan si Apong. Tinamaan niya ang matanda sa braso. Sa puntong ito, sigurado na siyang hindi yun isang ilusyon. Ang kaso nga lang, tila hindi naman tinabla ng matandang lalaki. Pagbaba nilang dalawa, nahawakan ni Apong ang espada niya at inagaw. Tinapon lang yun sa gilid. Iho, magdesisyon ka na habang meron pa akong pasensya. Kung gusto mo makuha mo siya, edi kunin mo sa akin kung kaya mo. Naglabas na ng mahabang kuko ang matandang si Apong. Sinubukan nitong itarak ang kukong yon sa dibdib ng binata. Pero walang nangyari. Hindi umabot sa kahit balat man lang ni Lemuel ang talim. Nagtataka si Apong. Kahit si Lemuel ay hindi rin maintindihan kung anong nangyayari. Yung pala, kusang pinoprotektahan ng mutya ang katawan ni Lemuel. Kung ganon, protektado ka na rin ng mutya. Ha! Wala akong magagawa kundi ang gawin ang isang plano. Alam mo ba kung anong sinasabi ko, ha? Tumawa na muna ng malakas si Apong. Nagahari ang halakak nito sa kagubatan. Kaboses nito ang demonyong tumatawa sa impyerno. Papaslangin ko ang lola mo. Di ba malapit na ang kaarawan mo? Ireregalo ko sa iyo ang ulo niya. Sa puntong ito, tila sasabog na ang kalooban ni Lemuel sa galit. Ang kanyang utak naman ay natutuliro. Sobrang nag-aalala at hindi na alam ang gagawin. Patayin kita! Ganyan nga! Mawala ka nga sa wisyo! Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ni Lemuel. Hindi na niya ginagamitan ng utak ang bawat galaw niya. Parang kusa na lang siyang pinakikilos ng emosyon niya. Mga ilang sandali lang, tuluyan na nga naging kulay itim ang bato sa kwintas. May kung anong itim na marka na rin ang gumagapang mula sa balat niya paakyat sa kanyang leeg. Heto na! Magiging isa ka na rin sa amin! Magiging aswang ka na rin dahil nagpatalo ka sa galit! Malapit na sa mukha ni Lemuel ang itim na marka nang biglang dumating si Ronelio at Toto. Pagtutok nila ng ilaw kay Lemuel, nakita nilang tila nagbabago na ito ng anyo. Mabuti na lang talaga ay mabilis na intindihan ng dalawa ang nangyayari. Agad silang lumapit at kinuha agad ni Ronelio ang maliit na kutsilyo at sinugatan ng pinsan sa braso. Dahil sa ginawa nila ay unti-unting nawala ang marka. Bumalik ang dating kulay ng mga mata ni Lemuel. Nakabalik na rin ito sa katinuan. Mga epal! Hindi kayo dumating! Kung hindi kayo dumating, isa na rin sana siyang aswang! Hindi ka magtatagumpay sa gusto mo mangyari. Hindi siya magiging aswang. At kahit na mutya ito mula sa kadiliman, naniniwala kaming magagamit niya ito para sa kabutihan. Pakialamero! Ayaw ko sa lahat ay ang mga nakikialam! Humanda kayong dalawa sa akin! Kayo na ang uunahin ko! Lumundag palapit sa kanila ang matandang lalaki. Iba na rin ang anyo nito. Mukha niya itong halimaw. Nagtindigan ng balahibo ng dalawa. Munti ka na silang madaling ni Apong. Buti na lang ay nakarecover na ang binatang si Lemuel. Bigla nitong hinarap si Apong. Pero dahil alam niyang gagamit na naman ng ilusyon si Apong, ginamitan na rin niya ito ng ilusyon. Ang mga baging kasing gumagalaw ay isa ring ilusyon na nilikha ng mutya. Walang kaalam-alam si Apong doon. Kaya naman, nang tugunan din ni Apong ng ilusyon ng mga baging, nalaman agad ni Lemuel kung saan lumipat ng pwesto si Apong. Hindi siya nagsayang ng oras.
agad siyang nagtungo roon. Nang malapitan na niya si Apong, nagulat ito sa kanya. Ilusyon laban sa ilusyon. Katotohanan laban sa katotohanan. May kung anong kumislap sa dulo ng talim. Sinubukan niyang patamaan si Apong. Nahagip niya yun sa muka. Talagang ayaw mong sumama sa akin? Sige, ubusin ko na lang ang pasensya ko. Kung may ilalabas ka pang anyo, ilabas mo na. Kasi ako, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka ngayong gabi. Binato ni Lemuel ang kanyang espada sa ere. Nang mapatingin doon si Apong, mabilis lumapit si Lemuel sa matandang aswang at saka sinuntok yun sa tagiliran. Habang magulong atensyon ni Apong, pinukol naman niya ang espada patungo rito. Nakailag ng kaunti si Apong, kaya sa balikat lamang yun tumama. Maraming salamat sa pinsan ko at sa bayaw ko. Kasi ngayon, mas naintindihan ko ng dapat mas manatili sa kalooban ko ang kabutihan. Ngayon, wala na akong gamit na nararamdaman. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay kung papaano ililigtas ang mga tao laban sa iyo. Gamit ang kanyang palad, hinagod ni Lemuel ang kahabaan ng espada. Naramdaman niya roon ang nananalaytay na kapangyarihan mula sa mutya, na siya namang dumadaloy din sa buo niyang katawan. Alam mo sa akin, isang mangmang. Alam ko ang kapasidad ng mutyang yan. Kaya hindi mo yan magagamit laban sa akin. Inutil! Sumigaw ng malakas si Apong. Sa lakas ng sigaw nito ay nanakita ang tenga nila. Nakaramdam sila ng hilo. Namalaya na lamang ni Lemuel na nasa harapan na niya si Apong. Sa lakas ni Apong ay nawala na ang proteksyon ng mutya. Nakalmot na siya nito sa dibdib. Sumirit agad ang dugo niya. Naramdaman niya ang malalim na hiwa na nagdudulot sa kanya ng matinding kirot. Napatras si Lemuel. Sa puntong ito, ang makakapal na ugat naman ng puno ang pinagalaw niya. Pupulupot sana yon kay Apong pero binali na lang niya yon gamit lamang ang isang kamay. Anong karapatan mong kalabanin ng isang maalamat na aswang na kagaya ka? Kailangan mong mamatay! Tatapusin na sana ni Apong ang binata pero naroon pa pala si Ronelio at Toto. Sila ang humarap kay Apong para kahit papaano mabigyan nila ng oras si Lemuel para makarecover. Maipis kayo! Umalis nga kayo sa daraanan ko! Wala kayong bilang sa paningin ko! Parang mga papel lang na binalibag ang dalawa. Sinubukan pa ulit ni Ronelio at Toto na bumangon pero hinagis lang sila ulit. Ikaw Lemuel ang gusto kong mawala sa mundong ito! Ikaw ang sugo! Ikaw ang nasa propesiya! Isang malaking tagumpay kung ikaw ang mababaslang ka! Hinawakan nito si Lemuel sa kwelyo at itinaas sa ere. Umaagos pa ang dugo ng binata mula sa kanyang dibdib nang muli siyang sikmuraan. Sinasabi ko naman kasi sa iyo, kung hindi mo gagamitin ang mutyang yan sa kadiliman, walang silbi yan, mahina, walang kwenta. Nagkakamali ka! Anong pinagsasasabi mo, ha? Nakakalimutan mo na yatang may kakayahan ako makapagpagalaw ng mga bagay-bagay nang dahil sa mutyang ito. Nanlalaki ang mga mata ni Apong nang makitang may nakalutang na espada sa kanyang likuran. Nakatutok ang talim nito sa kanya. Huli na nang bitiwan niya si Lemuel dahil kusa nang tumarak ang espada. Tumagos ang espada sa kaliwang dibdib na matandang aswang. Paghugot ng espada, umagos din ang dugo mula roon. Sumuko na rin yun ng dugo na kalaunan ay ubo na rin ang ubo. Masyado kang maangin eh. Yan ang napala mo. Hindi pa ako patay, kaya huwag ka munang magdiwang magito. Nagawa pang makatayo ni Apong pero parang tutumba na rin ito. Sa puntong ito ay hindi na sinayang ni Lemuel ang pagkakataon. Kinuha niya ulit ang espada at muling hinagod ang katawan ng talim. Pumikit siya ng halos 5 segundo. Pagdilat niya, uminit ang mutya. Nag-init din ang buong katawan ni Lemuel. Tila inipon niya ang lahat ng lakas sa espada. Magpaalam ka na sa mundong ito at sa lahat ng mga masasama mong balak na kahit kailan,
Hindi na matutupad. Huwag kang masyadong kampante. Nakita na lamang nilang tila nagbabago na naman ang anyo ang matandang lalaki. May kung ano-anong buto ang lumabas sa katawan nito. Pero bago pa tuluyang magbago na naman ang anyo nito, ay lumapit na si Lemuel. Isang malakas na hiwa ang ginawa niya. Nahati ang katawan ni Apong sa gitna. Pero ang akala nila, doon na matatapos ang lahat. Bigla na lamang kasing gumalaw ang itaas na katawan ni Apong. Humawak ito sa paa ni Lemuel. Kaya naman sa liig naman ito tinaga ang matandang aswang. Gumulong na ang ulo patungo sa kinahihigaan ni Toto. Tapos na ang kasamaan mo, Apong. Para yan kay Mariel, kay Lolo, at sa mga kaibigan niya. Pati na rin sa mga taong biniktima nyo. Wala kayong puwang sa mundong ito, mga demonyo! Bumuntong hininga na lamang si Lemuel. Dinukutan niyang muli ang lighter sa bulsa at saka sinilaban ang katawan ni Apong. Maya-maya lang din ay nakabangon na rin ang dalawa. Masakit ang katawan ng mga ito nang lumapit sa kanya. Natalo na natin ang pinuno, pero paano mga alagad niya? Madali na lang mga yon. Ang malaga sa ngayon, wala na pinakamalakas sa kanila. Ronelio, doon ka. Bayaw, dito ka. Ako naman sa dakong to. Nararamdaman kong paparating na ang mga aswang para lusubin ang mga baryo. Nagiwalay silang tatlo. Pero nang makita na nila ang mga aswang, nagtataka sila dahil hindi naman umaatake ang mga yon. Nakatigil lang at parabang alam na nilang wala na ang kanilang pinuno. Ganun pa man, hindi ito pinalampas ni Lemuel. Pinagpapapas lang niya ang mga natitirang aswang. Wala siyang iniwang buhay kahit na isa. At wala pang isang oras, nalagas na niya ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. Kinabukasan, binigyan nila ng maayos na libing ang mga kasama nilang nasawi. Pagkatapos, nagsagawa sila ng kaunting pagdiriwang sa kanilang baryo. Nako, kumain lang kayo ng kumain ha. Alam kong sobra kayong napagod sa mga nangyari. Kaya dapat bumawi kayo sa akin. Ang sarap talaga ng luto mo kahit na kailan. Kaya nga po, lalong-lalo na itong mga puto mo, Aling Maring. Lemuel, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka yata masyadong umiimit dyan? May problema ba? Wala naman po, Lola. Hindi ko lang kasi nakala na magiging ganito ako. Nung unang dating ko rito napakawalang modo ko Ang tanging nasa isip ko lang ay makita si Mariel. Wala akong pakialam sa ibang tao. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero ngayon, sobrang laki na ng pinagbago ko. Lalong-lalo ng pananaw ko sa buhay. Tingin mo, matutuwa sa akin ang mga magulang ko kapag bumalik na ako sa Maynila? Walang duda po. Magiging masaya sila kapag nalaman nila ang lahat ng nagawa mo para sa baryong ito. Apo, proud na proud kami sa iyo. Ito na ang sign para mamuhay ka sa matinong bersyon ng ikaw. Ay, siya nga pala. Pasensya na sa mga nangyari noon Lalo na dun sa pagsuntok ko sa mukha mo at pagputok ng labi mo. Ikaw naman kasi. Ano ka ba? Wala yun. Kasalanan ko rin naman Maraming salamat din, Lemuel. Dahil sa'yo, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkawala ng kapatid ko. Huwag ako pasalamatan nyo, kundi ang mutyang ito at si Lolo Egoy. Dahil kung di dahil sa kanila, walang Lemuel na magliligtas sa lahat. Napangiti na lamang sila habang nasa harapan ng hapagkainan. Masaya lang silang nagkukwentuhan. Kahit na nawala na ang kapangyarihan ng mutya matapos ang labanan, masaya pa rin si Lemuel dahil naiparamdam na niyang muli ang kapayapaan na inaasam ng lahat. Sa pag-uwi niya sa Maynila, babaunin niya ang isang tagumpay at nasisiguro niyang dahil dito, mas lalo na siyang mamahalin ng kanyang mga magulang. Wakas. Isang suwail na anak ang binatang si Lemuel. Nasanay itong lahat ng